Hi, I'm Ging. I'm Kat. And I'm Pal. And you're listening to the 1% Marites here in Sydney. And this is your weekly dose of chismis word spreading. Nice. Okay. Perfection. Perfectionist. Ay, hindi naka-record. Uy, grabe. Hindi naka-record. Naka-record. Oh my gosh, yan na naman. Ang saya-saya natin today. Ulit daw. I feel like 100%. Why? 100% Marites. 100%. Oo. Hindi kasi Naging tayo. 100%, ilang weeks pa lang. But that's definitely something we're trying this week. Yung something new. To be 100% Marites. We start at 100% and we Of build from course. there. And dahil dyan, meron din tayong someone who's giving her 100% in life. Yes! Oh, nice. Welcome natin si Christine! Wow. Nice. Okay, Christine. Christine! Hi, Christine. How are you naman? Okay naman po. Hello po. So, this is my first time ever to be in a podcast. Kami din. Actually, just so you know, so wag kang kabahan kasi kami din naman. Oh, actually, nagchichikahan lang kami dito na kung ano-ano. O kung ano-ano lang. Yeah. So, welcome Christine sa number one Marites podcast. The 1%. Ay, the 1% Marites. Galing na number one. We claim it. Okay. We are number one. We are number one. Actually, recently, meron kaming pa-rebranding na naganap. So, Yes. yung natin, tagline natin, di ba? Your weekly dose of chismis worth spreading. Which is, we are trying to actually do this weekly. Pero recently kasi, meron kaming event na a-attendan next week and then na-feature kami dun sa, yung sa magazine nila, yung Sa booklet Bapa? nila. And then Bafa? Bafa ba? Yeah, Boholanos and Friends event. And binago lang yung tagline just to try it out and see if it sounds better. Pero ang tagline natin doon is your number one source of chismis worth spreading. Oh. Yeah. Kasi pag weekly, well, what if we can't do it weekly, diba? Or what if we decide to do it a few days a week? Hindi natin alam. So, what do you think of that? Mas better po. Para, Your number one source? Number one Actually, I source. love Pwede din, oo. Kapag may gusto silang malaman, sa atin sila lalapit. Kasi number one source tayo. number one source. Kung gusto na ng positive cheese. Positive Yes. chismis lang hindi negative syempre. And again, guys, pag may kailangan kayo, huwag mag-atubiling lumapit. Ibigay number sa inyo ni Kat. Nakaka-pressure. Ayan, so introduce natin saglit yung guest natin. So Christine, I've known for a while, for a few months na, and siguro she's been a part of our journey actually. Kasi yung nag-meet kami for the first time in person, September yun, di ba? Sa Max Brenner. September, yes po. So, nagkita kami for the first time sa Max Brenner dun sa Blacktown West Point. And I think nag-connect na talaga kami kasi I see a lot of myself in her, like yung younger version ko. And na-feel ko talaga nagigil siya sa life. Ang dami niyang gustong ma-achieve. Tapos, kahit na bago pa lang siya dito sa Sydney, ang ganda na ng direction niya. Parang she's clear na ito yung mga gusto kong gawin. Ito yung mga gusto kong ma-achieve. So parang ako, I wish I was as brave or as daring as her when I was her age. Parang tanda ko na. Oo nga. So, tatanungin ko itanong ko sana nun. yung age niya. Ako din. So, parang tayo ng question. And then, tsaka bukod doon, paano ka naging clear? Kasi yung pagkakasabi nga ni Cathy, di ba? Kasi hindi lahat may ganun sa sarili nila na clear sila what they want and what they're doing. Pwede niyang i-share in more detail. Yes. For me, I would just like to say na thank you for showing up today. Kasi hindi lang naman ito yung first time na nag-show up siya. Remember, she was our guest speaker. Ay, yes. Ah, the sa last Clarity. event, Clarity and Confidence. Yes. Kasi nga, talagang perfect for her yung topic na yon. And she talked about her vision, her life experience. And then you can share some of it here. Kasi iba naman yung format nun. And hindi kasi recorded yun. So this time, recorded na. So I'm very excited. And thank you because I think you have an inspiring message to share today, especially sa mga listeners. And yun, I can't wait to hear those stories again. Yeah. So our topic for today, Pa, would you like to introduce? Yes. So our topic for today is about
crab mentality, and tall poppy syndrome. Yes. Yun. So, Which is- sa mga hindi nakakaalam, ano ba ito? Ging, paki-explain. Tall poppy syndrome Oo. is ito yun yung tawag sa Sydney sa Australia. 'Di ba? Yun yung That's another term it's for another crab term of crab mentality. mentality. Sa Philippines is a crab mentality, 'di ba? Yeah, so kasi 'di ba ang crab mentality sa Philippines, it talks about or it describes the way a person would behave when they're trying to drag someone. Yeah. Kahit kung papunta pa lang sila sa success or successful na, parang gusto mo silang hatakin pababa. So dito naman sa Australia, may version sila and they call it the tall poppy syndrome. So yung alam mo yung field of poppies, it's like a kind of flower. So kung may field of poppies, magkakapantay sila. Once that they see another poppy na tumataas or nag-i-stand out, they want to nip it in the bud. To cut it. So to cut it. So it's different cultures, they call it different things, but it's actually at the core of it. It's the same. It's the same, di ba? So I think it's just nice to mention yung tall poppy syndrome since we're here in Australia. Pero ang focus naman talaga ng topic natin is crab mentality. Kasi I think kahit nasa Australia ka, Madami pa din. Yeah. may experience mo pa din yan eh. So, ayun. Or sometimes kahit kasi yung sa crab mentality is parang pine-prevent ka nila to succeed or umangat. So yung parang may nabasa ako about the tall poppy syndrome na nandun ka na sa taas and people who are on the same level resents yung mga nandun na sa ibabaw. Kaya gusto nilang inip or i-cut. Yung ganun siya. Yeah. Yan. So, for sure, tayo dito is naka-experience na ng Makaka-relate. ganyan. Napakarami sa paligid. Ay, nangyari to. Wala dito. Wala dito sa... Wala dito sa room na to ang crab mentality. Papi, meron dun sa labas. Eto papi. Si Papi. Si Papi Chu. Yeah. 'Di ba? Yeah. So I think si Christine, I think she's the perfect guest because you've only been here for a few months, right? Ano po? 8 months? Fresh yung perspectives niya. Kaya, okay, let's hear from Christine. Ano ba yung experience mo so far and kung meron ka bang direct experience when it comes to crab mentality? Madami po. Kasi I've been in the sales and marketing industry sa Philippines ng 7 years po. So, dun pa lang, kasi sa workplace talaga, dun makikita pagka, sabi kasi ng tatay ko, lahat ng gawin mo, galingan mo lang. Like, i-give mo lang yung 100% the best na meron ka. Kasi, yun naman yung pwede mong parang yun lang yung pwede mong maiambag dun sa pagtatrabahuan mo. So, syempre ginagawa natin. Pero kasi, parang pag pala binibigay mo yung best mo sa ginagawa mo, mas nakaka-magnet ka ng mga taong may crab mentality. Like, parang ayaw nila na, parang feeling nila parang bida-bida ka, ganyan. Feeling nila parang gusto mo lagi nakikita ka sa crowd, ganyan. Which is, ikaw, ginagawa mo lang naman yung best ng ability na meron ka. Tapos, yun, so sa halos lahat ng company na napasukan ko talagang meron. And then, I cut down my friends then sa Philippines bago ako pumunta dito dahil ganun din yung nangyari. So, yung experiences talagang, nung sinabi nyo nga po na, okay, crab mentality, sabi ko, sobrang lala po ng experiences ko talaga. As in, sa pagkakaroon ng ganong surroundings. And then, hindi mo malalaman unless you will go dun sa parang, yung mag-succeed ka, mahirap kasing pumalakpak yung mga, hindi sila pumapalakpak, yung mga may crab mentality, hindi sila pumapalakpak. Pagka, dun ko siya nakita na, nandyan sila pag umiiyak ka, kasi alam nila, parang masaya sila dahil umiiyak ka eh. Oh my Alam nila na, okay, so you are down with this, with this thing. Pero pagka nandun ka nagpa-fly ka, hindi sila papalakpak sa'yo. Doon mo makikita na, okay, toxic pala tong taong to. Ayun po. And I just Galing. realized, yung crab mentality is hindi lang siya sa adults nangyayari. Yeah, okay. Na-experience din natin siya sa school, like small things, di ba? Na parang kapag ka nakakuha ka ng high grades, parang Yeah. biglang hindi mo na friends yung mga dati mong nakakasama. Bakit ganun? It's like yung bata ka, yun, madami kang inggit, but hindi ka pa rin naman aware. Na yun Kasi, pala yun. oo, na yun pala yun na, nainggit ka. Crab mentality na pala yun na kasi, yun, you're getting higher grades, tapos may, sa'yo na,
bakit ikaw yun nandyan? Yung, di ba may mga top, may mga top 5 sa school, no? Minsan, yun yung nagiging reason kung bakit shut off mo yung sarili mo sa mga tao. Yes, opo. Talagang ano siya, parang doon mo siya parang ikaw, parang ililimit mo tuloy yung sarili mo. Mali pala yung ginagawa ko kasi ang daming taong ayaw sa akin. Parang dumadating ka na sa point na parang, yun na-experience ko kasi siya, na parang sabi ko, before ako pumunta dito sa Australia, 7 months ata akong sobrang walang ginagawa sa social media accounts ko. Walang nakakaalam ko anong ginagawa ko. Like, nasa bahay lang ako. Kasi sobrang, parang pangit talaga yung nangyari. Kasi nga, minahal ko yung mga tao, minahal ko yung mga friends ko, minahal ko even yung mga taong hindi mo expected na mag-iisip sa'yo ng ganon. Iniisip nila na ganon ka. Like your boss, your leaders, yung mga alam mo na pwede mo silang kuhanan ng help. But at the end of the day, sila pala yung mga tao na talagang pumupunteriya sa'yo to drag you na maano. So yun, kaya nawala ako for a moment talaga. Tapos pagdating ko dito, neto lang ako, nag-start ulit ng journal ko. Like nasa parang 30 plus pa lang ako ng journal ko, ng vlogging. So doon ko palang pinapakita na nasa Australia na ako. Kaya nagugulat na sila, nasa Australia na pala siya, ganyan. Nagulat sila. Ay, hindi na nila ako, parang di na nila malalaman. Ngayon, parang alam ko na tuloy kung ano yung isi-share ko at ano yung hindi. At alam ko kung sino yung taong kakapitan ko at sino yung taong hindi. Because of that. So kahit saan sulo ka pumunta, like may crab mentality, no? Like Yes. sabi niya nga, she mentioned na yung boss niya, yung friends. Actually, kahit din sa family, may mga Yes. may mga crab mentality din, di ba? Na kahit family mo na, ayaw ko din nila nakikita na nagsasucceed ka sa buhay. Alam mo yun, yung nag-excel ka in life. Or minsan, hindi naman nila intention na pigilan ka maging successful. It's just that people get uncomfortable when you're doing things outside of the norm. Yeah, So, tama. for example, sa family namin, I was in university and I know that I don't have a lot of local experience here. So, pag time na mag-apply ako ng jobs, lugi ako. Kasi ang family ko, pinaprioritize nila education. So, between working and university, sabi nila, mag-university ka full-time, huwag ka muna mag-work. So sabi ko, hindi pwede kasi wala na tayo sa Philippines. Dito sa Australia, kahit ikaw pa yung pinaka-smartest person in the room but you don't have job experience, talo ka, lugi ka. So sabi ko, nakapag-negotiate ako, sabi ko, ganito na lang. Yung first year of university ko, I will do it part-time. Night classes. But I have to gain full-time local job experience. So sometimes I have to speak up and go against the grain. Kasi iba na yung context eh. Hindi naman na to Philippines. And so, you know, as a young person, maano pa ako nun, sensitive pa ako nun. Kasi bakit ko kailangang mag-ask ng permission? Like, it's my life. Pero at the same time, it's like I have to justify myself. Bakit ito yung choice ko? And at the moment, I mean, at the end of the day, sabi ko, hindi ko pinagsisisihan yung decision ko. Kahit struggling ako nun. Kasi imagine, I would go to the office 9 to 5 p.m., 7 a.m., on the go na ako. Tapos, after work, papasok pa ako sa class. 6 to 9 p.m. I was doing that for 1 year. Diba? You know, some people might think, baka yung ano nito, baka yung parents nito, hindi kaya mag-provide, kaya pinagtatrabaho mo yung anak mo. So sometimes you just hear comments like that from other people. And I'm like, no, this is my choice. Like, it has nothing to do with my parents' ability to provide for me. Exactly. Yun. Pero yung mga nagko-comment na yun, I don't think aware sila or sinasadya ka talaga nilang i-drag down. And then, the second example I could think of is when I was on my last year of university. Sabi ko, kulang pa rin ata talaga yung ano ko, experience ko. So sabi ko, I will go to India to volunteer for 1 month. Social enterprise organization yung sinalihan ko. No one in my family has been to India. And when I told them I'm going to India, hala, nagpanic sila na parang, bakit India? Tapos syempre may mga comment na, delikado doon, baka may mangyari sa'yo. So, hindi ko na-feel yung support na parang ini-encourage ako. And yun, at the end of the day, tinanggap ko na lang na they're just worried about me. Pero at the same time, parang feeling ko, ay bakit ganun? Bakit
parang ayaw nila akong mag-succeed. Kasi if hindi ko gagawin tong volunteer program nito, sabi ko, may hirapan talaga ako mag-stand out. Kasi I'm a migrant and I'm competing Yeah. with thousands of applicants. So what is it about me na different, 'di ba? So yun lang yung mga early experiences ko na kahit nandito na ako sa Australia, I feel like I have to justify myself dun sa friends and I mean mostly like family ko sa Philippines. But yun lang, I think looking back, alam ko they just said those things kasi nga they care for me and sobrang protective kasi ng family, 'di ba? Yung culture natin as Filipinos, sobrang close-knit tayo. But minsan yung pagiging close-knit, yun din yung nagiging barrier para mag-succeed yung family member, 'di ba? Yes. Ang haba, 'di ba? Oo. Then naisip ko lang din kasi, yung dun sa part na sinabi mo na parang pinipigilan kanila na to go to India. And yung mga ginagawa mo dito na you prefer working sa morning than studying sa uni and then parang ginawa mo siyang part-time sa afternoon. Kasi siguro hindi sila aware that life here is different. Like, yung mga kabataan is, hindi ko naman sinasabing irresponsible yung mga kabataan sa Pilipinas. Pero doon kasi sa Pinas, mas nasanay tayo na dependent tayo sa parents natin eh. And then, hindi natin kailangan mag-work kasi they are working for us para pag-aralin tayo. While here, you have to be independent. Parang 16 years old pa lang dito, nag-work na ata or You can work lower as a pa. fast food at 14. At 14, Or see? 15, yeah. Exactly. And then you're earning your own money. And then most of the time, yung mga nakatira dito sa Australia is sila yung nagpapaaral sa sarili nila pag nag-college na sila, di ba? Kaya mas naging, maaga pa lang naturuan na maging responsible. Yeah. And that's something na outside of the normal natin as Filipinos sa culture natin. Yeah, and I think Christine has something to share kasi as a migrant, dala-dala mo yung culture ng Filipino and then Yes. biglang nung pumunta ka dito kasi 9 months or 8 months pa lang siya. So, how did that make you feel na you're in Australia, there's a whole different level of expectations and lalo na sa pagiging independent. And yet, dala-dala mo yung culture natin. So parang how did you manage to make progress? Yeah. Sa akin, yun nga po, medyo nag-adjust talaga ako nung pagdating ko dito. Kasi sa Philippines, yun nga po, sanay akong may madali yung buhay ko. Like, marami akong maraming connections yung families. Tapos, isang hingi lang ng tulong, meron na agad. Tapos, pagdating dito, wala talaga at all. Tapos wala talaga, as in walang mahingian ng tulong. Yung parang kailangan mong gumawa o mabaho ng mag-isa mo. So sabi ko, hindi pwedeng maging ganito. So sabi ko, gawin ko yung hindi ginagawa ng... Kasi nagsisearch ako sa YouTube. Nagsisearch ako sa TikTok about ginagawa ng mga students here sa Australia. And ano yung mga normal things na ginagawa dito, ano yung mga cultures. Pero hindi ko siya mag-gets. Sabi ko, hindi ko siya mag-gets unless magdumikit ako dun sa mga tao na may experience dun sa culture dito. Kasi you cannot give what you do not have, di ba po? So sabi ko, kung papanoorin ko lang siya, according lang sa knowledge, wala yung wisdom or application sa mga tao, hindi ko siya matututunan talaga. And di po ko ganun na parang madependent ako sa knowledge lang. Gusto ko yung parang, ano talaga yung nangyari sa'yo? Ano yung naging result mo? Kasi panigurado, katulad natin Kat, that's why dumikit ako sa kanya kasi sabi ko, there's something in her na may pagkakamali ito sa buhay eh. Kung bakit siya naging successful. Okay. Ayokong gawin yung pagkakamali niya. Gusto ko yung end result niya. Sabi ko, alangan namang sasayangin ko yung buhay ko dito naka-visa lang ako. Hindi naman ako forever na nandito. So ayokong masayang siya sa mga pagkakamali na gagawin ko. Gusto ko siyang magamit dun sa mga tamang gagawin ko kasi tama yung mga taong pinupuntahan ko. So yun po yun. Kaya nandito ako. So yun pala yung lesson. Madami akong mistakes. Hindi naman po. Hindi kasi di ba parang... Ako din, madami din ako mistakes in Ayun, life. kasi the more... Hindi, di ba? Parang the more na mas maraming Isa-isahin mistakes natin. yung mga tao, the more na mas nagpa-fly sila. Oo. Kaya Ang parang galing. pagka nasa taas ka, panigurado, hindi normal yung naging buhay nito. Totoo. Di ba? Parang gusto ko tuloy yung paglabas natin dito, gumawa ako ng mistakes. Para ma-inspire. Fly ka, para maging successful. Para may, ano ka ni...
Baka i-flying kick ako. Charot. Yeah. Oh my Yeah. God. Ang Pero galing, no? ganda. Galing nung, actually, yung mindset na gano'n na, kailangan kong gawin. Hungry nga siya for, alam mo yun, For learning. for learning. Like yung Experience. topic natin last week. Ako din, hungry ako sa, yun nga, learnings. Alam mo yun, na magturo sa akin na, this what you gonna do. Galing. Sana ako rin matutunan ko yung hungry for learning. Lagi lang akong hungry eh. Hungry for food. Anyway, so yun. Pero ang ganda. Ang ganda lang ng mindset niya, no? Oo. Parang, Sana. minsan naisip ko, parang si Cathy ganun din mag-isip. Tapos parang ikaw, parang ako. Ang saya. Oy, science din yan ha. Yeah. You're downplaying Oh your my God. you are downplaying yourself. Wag ganon. Effect ng crab mentality. Di na downplay niya yung sarili niya. Parang ilang months ka pa lang dito. Don't compare. Yeah. So, yun, no? Pag nakaranas ka ng parang lagi kang dinadrag down, tapos parang ikaw, ang baba na rin ng tingin mo sa sarili mo instead of, doing the things you love doing before. Pagka parang may sumita or parang pinigilan ka na, masyadong delikado or it's something na, yun nga, outside of the normal. Parang ikaw, parang nawawala yung confidence mo, parang ayaw mo na lang din tuloy, nag-shutdown ka. Yung ganun. Actually, curious ako kasi before coming to Australia, di ba sabi mo may mga negative experience ka na that you had to cut down or talagang piliin lang yung mga friends mo. Usually kasi, yung mga tao na may experience sila na dinadrag down sila, they make a decision to play small in life. They make a decision na wag ko na lang galingan kasi ito pala yung magiging reason bakit ako magiging ng enemies, frenemies, or magiging subject ka of nagiging target ka, di ba? Of jealousy, envy, ganyan. So, how did you overcome that? Kasi kahit nandito ka na sa Australia, it seems like you're still motivated to do things and focus on your goals. So, anong ginawa mo? Yun po yung minanage ko yung sarili ko kasi nung before nga, yung nangyari po na yun ng mga negative things dun sa Philippines. Because of that, parang na mas naging open ako sa family. Yun yung naging dahilan kung bakit lagi ko nang kinakausap sila papa, sila mama. Pero buo naman yung family namin. Okay naman kami. Minsan parang kala mo kasi okay ka, okay yung family mo, nagpa-provide ka. So, kala mo okay na yung buhay. Pero because of that pangyayari, mas naging open ako sa kanila. Mama, ito yung nangyayari sa akin. Yung ginagawa ng ibang mga OFW, yung mga nasa abroad na, okay lang ako dito, wag kayong mag-alala. Pero ang totoo, hindi sila okay. Ang ginagawa ko, hindi talaga ako okay. Like, nagsasabi talaga ako, nagiging vulnerable ako sa kanila. Before kasi hindi po. Kasi nga, alam kong may mga taong nakasurround sa akin na akala ko po ay totoo sa paligid ko. Na hindi nila, kasi alam ko na, okay, iaangat ako ng mga to. Alam ko na nasa tamang mga tao ako. Parang hindi ko nakikita na merong family, na meron akong pwedeng puntahan na pamilya ko. Na alam ko naman na nandyan sila, matutulog kami sabay-sabay, ganyan, kakain kami ng sabay-sabay. Pero nung nangyari yon, sa family ako bumalik. Tapos doon ako mas naging vulnerable sa kanila. Kaya naging motivated ako dahil sa kanila, dahil sa family ko na alam kong kahit maraming taong magda-drag down sa akin, alam kong kahit sinong tao yung umapi sa akin, may kakampi ako na pamilya ko. So, tapos sabi nyo nga po na hindi dapat gagalingan kasi mas nakaka-magnet ng negative. Parang mas nakaka-magnet ka ng mga tao na maiinggit sa'yo, ganyan. Actually, dito, hindi ko po talaga siya ginagalingan. Hindi, alam mo yun, parang alam mo po kasi sa sarili mo na meron kang more potential na kaya mong ilabas kasi nagawa mo sa Pilipinas eh. Pero dito, parang dahil nga sa pangyayaring yun, medyo hindi po ako masyadong, pag may tinatanong sa akin, kahit alam ko siya, hindi ako ako yan, ganan. Hindi po ako ganon. Sa Pilipinas po kasi, sige, kaya ko yan. Kahit hanggang ngayon, yung mga iba kong friends, tumatawag pa rin sila, kaya mo bang kontakin sa ganito? Kaya mo bang gawin to? Ginagawa ko pa rin for Philippines. Pero dito sa Australia po, hindi ako nagiging ganun. Na parang ang ginagawa ko lang talaga, connections after connections, para mas mabuild ko nga po yung mga experiences na hindi ko na dapat madaanan para mas maging okay yung buhay dito. Dito, ang dami mong pwedeng i-access for free.
Like, if you want experience, people na gusto mong matuto sa mga ganun, up to you na lang kung take ka ng action. Diba? So, kay Kirstine, ang dami niya rin, like, imagine mo, ang bago pa lang niya dito and she have this mindset and then yung mga actions niya, talagang may, may destination. Reserved ka. Nag-hold back ka pa din, di ba? Nag-hold back po ako kasi ayoko nang mangyari yung before. Parang ano po ako, hindi ako basta-bastang nagtitiwala na sa mga circles unless ano po siya parang mas, alam mo yon, parang beneficial with each other. Kasi before parang ako yung nagbibigay. Tapos at the end of the day, parang hindi na-reciprocate yung pangyayari. I mean, yung friendships or yung relationship within kung nasaan ka mang area. So yun, kaya medyo po ako ngayon Yun nga, nag-hold back po ako, which is parang alam ko sa sarili ko na meron pa akong more na mailalabas. Pero kailan yun? Like, kailan ka nagbigay ng ultimatum na, ay, hindi na ako magbibigay ng 100% ko? Kasi, nakakatakot baka mangyari na naman ulit yung nangyari before. Kailan siya? Like, is it here sa Australia or Nasa before? Pinas po. Nasa Pinas ka pa. Pero haven't you thought na baka siguro iba kasi yung culture dito kaya siguro hindi naman na ulit siya mauulit, yung ganun? Have you thought of? Meron naman. Kasi yun nga po, kausap ko yung, my kuya is a pastor po. So si kuya, lagi ko siyang kausap na sinasabi ko sa kanya, kuya, ganto ganyan yung nangyayari, ganto dito. So sabi niya, kung ano yung meron, kung ano lang kasi yung naiisip mo dun sa tao, yun lang din yung nakikita mo. So if kunyari, katulad nga po nung kaninang pinag-uusapan ninyo na parang maraming mga toxic Pilipino pa rin dito sa Australia. Kaya nahihirapan yung iba na kumonek kasi natatakot sila baka mamaya toxic din yung taong makausap nila. Kung toxic ka, panigurado, toxic din yung taong makakausap mo kasi ganun yung mindset mo. Pero if hindi toxic yung utak mo, doon sa pagtingin mo sa mga tao, hindi din toxic yung taong makakausap mo. Kasi parang, di ba po, yun nga, kung ano yung perspective mo, yun lang yung makukuha mo doon sa ibang tao. So, nag-hold back lang naman ako dahil takot akong mangyari ulit siya and bago pa lang ako. Di ako basta-basta na nagbibigay ng trust. Yung ultimatum na parang wino-work on ko pa rin po kasi siya sa sarili ko. Kasi dahil hindi po kasi, ewan ko, ganito po kasi yung pagkatao ko na hindi ako basta-basta nakakapagbigay ng or nag-heal ng mabilis. Like, naiinggit nga po ako dun sa mga taong nagkamali ako, kunyari katikat ngayon, papatawarin niya na agad ako in a few minutes. Ako po kasi hindi ako ganun. Wino-workout ko po siya. Wino-workout ko po talaga siya. As in, sabi ko parang pangit na pagkatao ko yun. Na ayokong mangyari na laging ganon. Kaya parang gusto ko mag-forgive ng mabilis. Kaso nahihirapan ako. Yeah, it's Hindi siya- natural naman yun eh. Natural lang yun na nafe-feel mo na ganun, 'di ba? Ako din like sa experience mo na sinasabi mo na ako din mahirap mag-trust pag din na-break yung trust ko. Parang ang hirap din magpatawad or kaya kitang hindi ka usapin for Yun, how many ganun. years. Parang ganun. Yes. Parang walang magpapakumbaba. Kung hintay mo ako magpakumbaba, hindi ako magpapakumbaba. Alam mo yun, walang mangyayari sa atin. May ganun din akong Kaya, hindi din yung friends ko, sobrang small circle lang. Kasi ayoko din na parang ang dami-dami kung ang laki nung circle ko, pero alam mo yun, lahat yun, Oo. hindi siya quality. Alam mo yun? So, I like the quality friendship than, yun nga, quantity. Parang ganon. So, yeah, natural lang yun. Wala namang masama doon na ganun ka. Siguro eventually, you will learn how to let go of those emotions na that negatively impacts you and the person na iniiwasan mo. Kasi syempre, if you think about it, iiwasan ko to, ayoko na kasi yung toxic. Pero naiisip mo na gano'n, and then nawalan ka ng kaibigan, di ba? Yeah. Nawalan ka ng someone na, you trusted before. And then, kasi kung ako yon parang, there's a part inside me na nawala. And then, pag naiisip mo, ang bigat. Mas maganda yung magiging vulnerable ka, na maging genuine ka, and then you open up with a person. Yeah. And pagka naayos siya, nabawasan ka ng something na iniisip or problema So, it's pwede something na, yun, sabi mo, you're trying to work it on. Eventually, makukuha mo rin siya. And I'm sure of it. Yeah. Ganun po ang ginagawa ko ngayon. Nag-o-observe ako dun sa mga taong nagbibigay ng
yung mabilis magpatawad. Nag-observe talaga ako sa kanila paano nila ginagawa to. And then meron akong mga gauge sa bahay na sa sa notebook ko kung ilang months, ilang days, ilang ganto. Na hindi ko na siya Parang may timeline. parang okay, so ganito. Hindi naman po ako mabilis magalit doon sa tao unless meron akong yun nga, may mga gauge hanggang kailan ako pwedeng ibigay yung limit ko sa kanila na maiintindihan ko sila. Pero pagka hindi ko na talaga sila maiintindihan, wala na talaga siya at all. Parang hindi na ako, ngayon parang before kasi natatakot akong mag-cut down ng friends dahil takot akong mawalan ng friends. Pero ngayon kasing na-filter ko na kung sino talaga yung mga totoong tao sa paligid mo because of this nangyaring sobrang lowest talaga ng buhay ko yon. Tapos sila pa rin yung nandyan. Ayun, nag-down ako to 5 friends lang. And then happy naman yung parents ko with that kasi nakita din nila na yung kung sino kasi yung mga friends ko, minamahal din ng ng nanay at tatay ko eh. Tapos sila din, nasasaktan din sila dahil nawala yung mga friends na yun because of that thing. Tapos yun, kaya ngayon 5 friend na lang. Wow, from anong number? From madami po talaga. From 500 Madami down to talaga 5. sila. Oo, madami talaga sila. Like, pero ngayon yung may may gauge ako kung friend siya, kung tropa siya, kung kaano ko lang siya, parang kabatian ko lang siya. Like, gauge sa sarili mo. Oo, pagka kunyari, friends ko talaga, yun talaga yung 5. Pero pag yung mga tropa ko, like, sila yung mga tumatawag sa akin pag kailangan ako. Tatawagan ko sila pag kailangan ko sila. Ang kulit na. I-imagine ko si Christine, nagsusulat ng mga names ng mga na-friend niya. Tapos 1 to 10, 5 lang. 3 lang. Nasa kaya tayo sa notebook niya, no? Baka sinulat niya tayo tatlo sa notebook niya, di ba? Nagaganon po ako, kasi mahirap kasi sa tao eh. Hindi mo kasi alam kung ano yung mundo mo dun sa taong yun eh. 'Di ba? Totoo. Paano mo ba masasabi na yung tao katiwa-tiwala, ibibigay ko yung 10% ko sa tao na to? Paano yun? Siguro po sa tagal, tapos dun sa hindi kanya... Ako po kasi, kung ako sa tao ay parang hindi kita ito tolerate dun sa mali mo, pero hindi kita iiwan dahil nagkamali ka. If ganun din yung tao sa akin, ganun din po ako sa kanya. Parang doon ako magbibigay ng trust sa kanya. Kasi kunyari nalaman mo yung darkest side ng taong to, tapos di mo siya iniwan, ibig sabihin, parang matatrust mo tong taong to. And then, magka-clap siya sa'yo pag meron kang achievement, magagawa sila ng mga small celebrations for your wins, ganyan. So, doon ko siya nakikita kasi mahirap mag-celebrate pag inggit ka eh. Di ba po? Pwede Totoo. naman, pero ang hirap. Ang hirap talaga. Mahirap po. Mahirap. Parang congratulations! Alam mo yung congrats! Exactly what's on my mind. True. Congrats pag sa likod mo. Parang, kaya lang naman siya nakarating dyan kasi Yes. Yan, ganon. Paano mo nalaman yun, girl? Side eye, Hoy, ganyan ka ba? Ganyan ka siguro, no? Ganyan ka siguro, no? Well, hindi ako perfect. May mga ganyan din ako sa ibang tao. And then at the same time, na-experience ko na sinabotage din ako. Kasi nga, they cannot handle my greatness. Yeah, tama. They cannot handle my light. Or they didn't even know I was like, nasisilaw lang sila kasi, ano ba yan? Parang, where is she from? Bakit ganyan siya magsalita? Bakit ganyan siya magdamit? Bakit ganyan? Kino-question nila ako to the point na siguro napagod sila. Sabotage kaya natin to. Pahirapan kaya natin yung buhay nito ni Catherine Perla. Imagine ko yung mga basher ni Nati mo. Ay, ang payat na niya. Hindi lang ako makapag-workout kasi busy ako sa work. Excuses. Tsaka talaga, siguro, since lumaki din naman talaga ako sa Philippines and there was a time na nag-high school din ako doon for some time, mga 3 years din inabot. Yun na ata yung, akala ko na-bully ako sa Australia, akala ko malala na yun. Next level yung bullying sa Philippines. Na-shock ako kasi akala ko, mas ine-expect ko pa na dito ako mabubully ng sobra. Yep. Kasi you're, Ibang culture. you're a migrant or hindi ka belong dito. Na-confused ako kasi bakit nasa Philippines ako? They're supposed to be my people. This is my country. Bakit grabe nila akong isabotage? Wait, how did you Na-confuse compare? Like, ako. nauna ka dito sa AU and then you went back to the Philippines? Yeah, so yung first time kasi namin na nag-move dito, student pa lang kasi kami, dependent kami. okay. So, ang daming paperworks and kapag sinabi kasi nila ng DFA ba yun?
Department of Foreign Affairs. So, kapag may mga instructions sa amin na, you have to go back to the Philippines habang sinusort out yung paperwork. Syempre, umuwi kami ng Philippines. And then, may one time na yung stay namin sa Philippines, akala ko few weeks lang. Umabot ng mga 3 years, something. Kaya, na-stuck na ako dun sa high school na pinasukan ko. Akala ko nga temporary lang. So, parang ako, kung ibully nila ako, who cares? Kasi, aalis naman ako dito really soon. Tapos yung really soon ko na yun, 3 years, ano pa din ako. Ay, ang daming bullying na naganap. Anong year ng high school yan? First year. Saang school? That's Maiwasan. Para maiwasan. Sinabi niya yun sa first episode. Anong school? Kayo ng first episode, guys. Nandun So, yung name ng school. Hanapin niya yun. Ang nakakainis doon, yung mga nambully sa akin, they don't even know na yun yung ginawa nila sa akin. And here I am, carrying all those experiences into my adulthood hanggang sa nagwo-work na ako. It impacted me so much. Parang ako naging damaged good. And yet, they're just walking around freely like, wala silang ginawa. Parang, parang, okay, life is good. Pero yung victim, yung naging victim nung ginawa nyo, na nang sabotage kayo or pinahirapan nyo or nang bully kayo, oh my God, they're having to heal themselves. Hanggang Year ngayon. after year after year. Kasi sobrang lalim nung nung damage na Totoo nangyari. yan. And they're not even aware. And they're not even aware of it na, kasi may friend ako na, she's like my advocate. Sabi niya, gusto mo ba, sabihin ko kay person na Muntik na-hurt ka niya. Muntik naman. Di pa sinunod. Muntik na ako madulas. Di pa kinuntinyo. Sabi ko, Chance na yun eh. Sabi ko, wag na. Ang tagal na nun. There's no point na sasabihin mo pa dun sa tao na because of what they did to me, talagang na-damage ako. Yung advocate ko, sobrang passionate siya na ipaalam. And then sabi nung person, sabi niya, actually, I don't remember. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, walang acknowledgement na na-hurt niya ako in the past. Sabi ko, imposible. Because at the age of high school, may awareness ka eh. Anyway, whether she was in denial about it or not, sabi ko, I've healed. So, yung crab mentality na, hindi ko pa nga ginagamit yung term na crab mentality before in high school eh. It just felt like I was bullied, na-sabotage ako, ganyan. Doon ko lang na-feel na parang actually, siguro, may mga nakita sila sa akin na either hindi nila gusto kasi my personality was different or meron silang insecurities. Hindi lang nila din naiintindihan sa sarili nila na yun pala yun. Yeah. Kasi kung ako sa sarili ko, alam kong wala akong ginawa sa kanila directly para magalit sila sa akin. What else could it be, di ba? Yeah. Like, I'm not saying I'm perfect, but ano lang talaga. Siguro, ang tagal na rin kasi noon, high school, diba? Parang, kailangan ko ng fish oil. Si Christine kasi sabi niya nag-fish oil. So, parang ma-remember ko, buti nga, hindi ko na naaalala yung ibang details kasi nakaka-trauma, diba? Kala ko kasi baka masabi mo yung pangalan. Kaya, Madami sila, pero may one person talaga na it just made my high school life my a God. living hell. And siguro pag nag-fish oil ako, yung brand ng fish oil, saan masabi Hingin natin kay Christine. Baka ma-recall ko yung ibang details. So, Pero grabe yun, no? Pag bata ka pa lang na-experience mo na. And then you don't even know what to do. Kaya nagsistick siya sa pagkatao mo hanggang maging adult ka na. And then Yeah. nadadala mo siya like pagka nag-work ka na. oo. Sa mga, And what is it na parang we cannot express it during nung time na nafe-feel mo yung ganon. And Nung then you could have, kabataan. you could have like talked to that person na parang, oh, you know what? Like, yung ginagawa mo sa akin, ganito, ganyan. Alam mo yon, hindi mo din masabi. Wala tayong skills na ganyan. Why? Hindi tayo tinuruan ng ganyang communication skills. Kasi before, kapag kinonfront mo yung kausap mo, mukha ka lang galit, tsaka mukha ka lang bitter. Ganun, yung bitter mo. But we weren't taught how to communicate it in a way that empowers us. Hindi yung you sound like a victim. yeah. So, yung ako, like for example, yung past experience ko, kahit nasabihin mong high school siya nangyari, when I moved back to Australia again, ang taas na ng walls ko. It was hard for me to really make friends, like yung genuine connections. Kasi nga, ganun pala yung impact sa tao, no? So, sometimes, yung crab mentality na yan, it's actually
rooted in a lot of things, lalo na kung Filipino ka. Kasi di ba may colonialism Yeah. na naganap, na sinakop tayo ng ano ba yun, Spaniards, Americans, and the Japanese. Japanese people. So, yun pa lang, it affected your psyche as a Filipino kasi feeling mo lagi kang So confused. Inferior. may inferiority ka na eh. Parang hindi ka pa nga nagsisimula in life, nandun na yun sa culture nyo na parang feeling mo, laging kailangan, it's all about competition and rivalry. Diba? To survive, parang kailangan. Hindi sila pwedeng umangat. Kung hindi ka aangat, hindi rin sila pwedeng umangat. Yan. So, marami talagang cultural factors, socioeconomic factors na wala pang kinalaman yun sa pagkatao mo, pagkatao natin. But it makes it worse kapag nagkakaroon ka na ng life experiences. And either ikaw yung naging victim or because naging victim ka, pinapasa mo din sa iba na, kasi naging victim ako ng crab mentality. So, ikaw, Paparanas mo din sa iba. parang negative side ng Parang pain. domino effect Yeah, siya. actually, Oo. siya, toxic family culture siya sa Philippines. Na pag yumaman ka, hindi ka pwedeng yumaman kasi mahirap kami. Parang ganon. Pag nakapagtapos yung anak mo, ay hindi pwedeng maging masaya yung family nyo. Kasi yung mga anak ko hindi nakapagtapos. Parang ganon. Like may mga ganong culture sa family ng Pilipino. Na sometimes, hindi nila inaamin na yun yung reason kung ba't ayaw mo umangat yung tao. Yeah. Minsan nag-iisip ka lang na, ayoko kitang umangat kasi masama ugali mo, but at the back of your head, parang hindi pwede kasi yung anak ko hindi pa. Ganon. Ganon. Oo, Tsaka uncomfortable sila if merong isa sa family na wants to break the cycle. So, kunyari, may isang family and wala naman sa kanila yung nag-try mag-abroad. Ever. And then, biglang one day, yung tao na yun, kunyari, yung anak, si Christine, nagsabi na, I made a decision na mag-a-abroad ako. Tapos, anong ine-expect mong ire-react ng family mo? Bigla ka na lang hindi papansinin, bigla na lang hindi dadaan sa bahay nyo, yung mga ganon. Nangyari ba yan sa'yo? Are you the first one in your family mag-abroad? Hindi naman po. Pero maraming mga negative feedbacks galing sa ibang families. Bakit Relatives ganito? and Bakit, How bakit did you ikaw? know? Parang out of many pamangkins, bakit ikaw? Parang ganon. Paano sinabi nila sa'yo directly or Hindi narinig mo? naman po. Hindi na ako nakikipag-communicate kasi pag alam kong negative yung sasabihin nila. At saka alam kong kahit sa ibang may ibang namin, family members namin, or mga pinsan, mga tita, ganyan. Ganon na rin yung mga sinasabi nila. So, ano pa bang kukunin kong positive sa kanila? Oh my God. Ako may naalala ako na experience ko experience ni Mami na yun nga, crab mentality. Kasi like yung, dapat di ba, kami 6 na magkakapatid. So lahat dapat kami nandito. Alam mo yun, yung dahil dun sa agency na, yun nga, sa Philippines, parang tinago niya yung papers namin kasi lahat nainggit siya kay Mami siguro na, alam mo yon na, lahat ng anak mo pupunta ng Australia. Parang ganon. So, tinago nila yung papers nung ibang kapatid ko. Nakapunta ako dito kasi pumasok pa yung age ko. So, alam mo yun, yung parang dapat lahat kami magkakapatid andito. And siguro, masarap siguro yung buhay ng iba kong kapatid kung alam mo yun, nag-go through yung papers. So, or paano kung hindi nangyari? nila tinago. Sinabotage. Maliliit pa kayo nun. Sinabotage. Maliliit pa kayo nun. Tinago na nila. So, nung dumating na sa age na hindi na sila pwedeng kunin, Wala na. hindi na sila Uncontrollable na. Parang lagpas na kasi yung age nila dun sa threshold. Oo, parang 3 years 2 years nilang tinago yung papers. Parang ganun. Sino yan? Sama ng ugali. Oo nga eh. Anong agency yan? Ang sama ng ugali. But close friends kasi ni Mami yun. So, she trusted that. So, hindi nila in-expect na person. kaya palang gawin. Oo. Kasi nga, kayo, mga kumari sila. Oo. doon. 100% crab. And siya din yung agent. Oo. Very crabby. It's very crabby. Very crabby, Patty. Sobra. Yun din yung parang, oh my God. Like, kung naririnig ko yung si Mami, yung story niya na yun, like, kung ako siguro yung nandun sa situation na yun, mas magagalit ako eh. But kasi si Mami, hindi naman siya yung parang, alam mo yung magkikreate pa ng drama na, alam mo yun. Masyadong mabait si Tito. Na parang, hindi, papademanda kita, ganun. Tsaka hindi rin kasi talaga tayo in-encourage to communicate. Kasi Yes. nga, akala mo confrontation siya. Yes. Actually,
on the surface, mukha talagang kino-confront mo. And di ba mga Filipinos, we would rather stay quiet and not talk about it. And then just be with the awkwardness. Parang ganun di ba? And parang ang toxic na lang ganung trait, ano? Kasi walang maaayos. If you know, just let things happen. Ayun. Parang iniisip ng iba, if you let go, you'll be at peace. But no. Yeah. Hindi, you will Nasa never be at ano. peace. Nasa Minsan sa'yo na yun. kailangan mong mga gut para Ay, mga gut. Ay. Hindi, I mean, parang kailangan nilang malaman na nangangagat ka. Baka mamagat Di ba, si parang Mamagat pala tong guest. Di ba po, parang kailangan nilang malaman na meron kang pangil to bite them para hindi sila magtuloy-tuloy dun sa kotoxican nila. Oo, totoo yan. Kasi pag hinayaan mo lang sila ng hinayaan gawin sa'yo yon, Totoo yun. ano lang sila, ganun ang ganun gagawin nila hanggang sa mga kaapu-apuhan mo, sa mga next generation mo. Idadrag nila ng idadrag. Kasi akala nila powerful yung ginagawa nila. Gusto ko yung mga gut. Paano mo sila Totoo kakagatin? yun. You can Pangil daw is Sinasagot. that. Parang sinasagot ko po. Kasi yung parents ko, sobrang bait talaga ni mama at ni papa. Shout out. Sige, green Manawagan ka. Shout out kay father tsaka kay mother. Yung ganun po yung tawag ko sa kanila. Hindi nila kami tinuturuan talaga na na sumagot, ganyan, na ganito gawin mo. Pero nung nasa field na kasi ako sa sales and marketing kasi tuturuan ka talaga paano mag-handle ng mga irate clients eh. So, nung na-experience ko yun na paano mag-handle ng mga taong ganito, na mainitin yung ulo, na mga negative yung mga, minumura na kami kasi sa sales eh. Ngayon, nung na-experience ko siya dito sa tunay na buhay ko, nung pag sobra na talaga, alam ko yung limit ko na sobra ka na, parang hindi na tama yung ginagawa mo, hindi na tama yung mga pinagsasabi mo, sumasagot ako. Pero in a sense na medyo professional pa rin naman. Na hindi po tama yung ginagawa mo, sa palagay mo po ba, tama po ba na ganito? Na, alam mo, may sarcastic na thing, pero alam kong dapat maintindihan niya na mali yung ginagawa niya. Hindi porket matanda ka sa akin, hindi porket marami ka ng experiences sa akin, love it. mali Oo. ay tama na yung ginagawa mo. Kasi kung walang tamang taong magsasabi sa nito, sinong tamang taong magsasabi sa iyo, 'di ba? So, kahit hindi dahil sa edad ko, hindi dahil sa edad ko, kundi dahil sa perspective ko, dahil tao ako. So, wag mo akong respetuhin dahil co-employee mo ko or friends mo ko or kung ano mang tawag mo sa akin. Respetuhin mo na lang ako bilang tao. That is Yun. so true. So after that po, nung sinasagot ko na sila or after that na meron akong ginagawa sa kanilang pabalik na salita, nag-stop na sila. Nag-stop na silang Pero nagpaparinig pa rin sa Facebook, nagpaparinig. So na lang, parang naka-mute na lang nga yung mga post nila. Pero hindi ako nag-unfriend. Parang yung analogy doon, sinusuntok ka nila dati, ngayon ginaganon-ganon ka Yes. lang. Hindi Ito, na sila totoo. nakakaano. You can also apply that sa sa work. You bite people. I Yun, bite like, pakita mo sa kanila na hindi mo ako pwedeng Oo. alam mo yun? Kasi madami ka rin makikita sa mga tao, lalo na sa workplace. May crab mentality ba sa work nyo? Or kung na-experience nyo na working in a company na may mga Filipinos kayong kasama? Meron. Or kahit Yes. ibang culture? Yes, of course. 100%. Hindi na mawawala siguro yun. Hindi na mawawala. May mga ganun talaga. So, yung sinasabi niya, alam mo yun, reality talaga Reality yun. talaga. Reality. You find them anywhere you go. Alam mo yun. Tas, ang sad pa doon, kalahi mo pa. Yeah. Alam mo yun? Like, andito na tayo sa Australia, Parang, okay, you expect na Filipinos will help other Tutulungan. Filipino. Yes. Diba? But hindi. That's a sad thing. Actually, ako na-experience ko yan dito sa North, dito sa Australia po. Yung pangatlong job ko, talagang malala yung ginagawa nila sa akin. Kasi tahimik nga lang po ako, di ba parang nagsiset ako ng boundaries ko na hindi ako pwedeng dumaldal dito, i-share yung mga nangyayari sa akin. Kaya nakikisama lang ako sa kanila kung ano lang ipapagawa sa akin, yun lang yung gagawin ko. Kasi sa Pinas po, kaya ako siguro naka-attract ng mga negative people na mga nag-iinggit kasi kahit hindi ko trabaho, ginagawa akong trabaho. Para lang mapaayos or maging okay yung trabaho. Pero dito, sabi ko, kung ano yung ipapagawa sa akin, yun lang yung gagawin ko. Yun lang yung sinet ko sa akin. Ngayon, dahil ganun yung naging work ethics ko dito, dun sa work ko na yun,
ano naman sila, yung dalawang Filipino na Filipino na kasama ko doon sa work, ginagawa nila, parang sinasabotage nila ako dahil wala nga akong experiences. So, that's sa aged care po kasi eh. So, sa aged care siya, tapos sa sales ako malayo. Lagi nilang sinasabi na, oh, marketing ka, tapos nandito ka sa ganito, ganyan-ganyan. Parang, sabi ko, nag-alaga din naman ako ng lola ko. Sabi, marunong naman ako magsaing, marunong naman ako magluto, kung tuturuan niyo ako kung paano yung proper placing, di ba? Pero hindi nila ako tinuturuan. Like, sinabotage nila ako, tapos sinusumbong nila ako doon sa pinaka-boss o doon sa family nung mismong inaalagaan namin. Tapos at the end of the day, sila yung parang napagalitan, muntikan ng matanggal. Pero at the end of the day, umalis na lang po ako kasi ayoko na nga ng ganun eh. Toxic. Parang tinagal ko lang ng mga 2 months. Di na ako tumagal talaga. Kasi tinatawanan nila ako behind my back, ganun. Mga Filipino pa naman. Oh my Oo God, nga, that's no? so sad. Mga Filipino pa naman when that's our, original na Yes. where we Yeah. came from. So, Paano kaya natin change yung ganong mindset, no? well, we cannot. We cannot, Hindi yes. natin makokontrol eh. Oo. So, we change ourselves from within us. Ikaw na lang yung parang, ikaw na lang yung lalayo. Yun nga parang pag uncontrollable mo na, kasi pag buhay ng ibang tao, hindi mo na siya makakontrol eh. Yung controllable mo na lang, yun na lang yung gawin mo. Alam mo, lumayo ka, umiwas ka, umalis ka, or yun, mag-set ka na lang ng boundaries. But does that kind of thinking empower you when you say to yourself na I can't do anything about it? Well, Or is that really true? Or ayaw lang natin dagdagan yung mga problema at iniisip natin? hindi, what I meant was, hindi mo makakontrol yung ibang tao eh. You change yourself. You change the way you think. You change the way you act. Diba? You change the way you communicate. Para, yung mga crab people. Crab people. Mga Crabbies. Kapag kina-crab ka nila, and then they see na hindi ka naapektuhan, alam mo Yeah. yun, maiinis sila, di lalayo na lang sila sa'yo. Para ka ng bato eh, na hindi ka nila mahahatak eh. You know? If it makes sense. So, Yeah. Tama, minsan parang iniisip mo na, alam mo yun, parang itong tao na to, aanuhin ko nga to. Parang sisiraan ko sa mga tao, mga people around her, para hindi na siya lapitan. Eh yung tao non-kalant. True. Diba? Tapos, hindi siya naapektuhan. Kaya parang ikaw, huwag na nga lang. Maghanap siya ng ibang victim ngayon. Yeah. So, ganun yung nangyayari. Pag kay #unbothered. Tsaka Unbothered. #nonchalant. Bahala kayo dyan. #happy. #acceptance. #not a crab. Going back doon sa mga crabbies. So what you're saying is kapag na-develop mo na yung sarili mo, parang kahit may ma-meet kang tao na ganun nga, may crab mentality, hindi ka na nila kayang hindi ka na magpapa-apekto. Totoo. Yeah. Or hindi na nila kayang i-drag down ka para tas sisisihin mo sila na because of you, hindi ko na-achieve yung success na gusto ko. Exactly. Or, ganito na lang. O for example, sa'yo, like, ang daming naging changes with your life. Or sa'yo, sa atin, mga tao dati na nakakausap natin na parang lagi na lang tayo nagkakwentuhan about other people, yung mga ganon. Parang hindi na ganon yung nagiging conversation. And then parang naiisip nila, parang nagbago si Cathy or si Ging, or si Christine, si Pao, ganyan. Parang nagbago siya. Parang there's something. And then ang dami mong na-achieve. And then yung tao na yon, depende na sa tao yon kung paano nila ite-take yung achievements na nagagawa mo. Kahit pa small things lang yan. Yung ganon. So parang, instead of inggit, ay gusto ko rin yung gano'n. Gusto ko yung end point. Oo, kasi may nai-inspire ka. Nai-inspire. Di ba lalo na sa social media, actually proud ako kay Christine kasi nagjo-journal siya. So, fina-follow ko din yung vlogging niya. And, sometimes kapag may bad experience kayo, napaso ka na in the past, parang ayaw mo na nga i-post sa social media yung mga achievements mo kasi sasabihin, ito na naman to, nagmamayabang na naman. True. Galing-galingan. So, parang ikaw na, actually, gusto mo lang naman mag-post para nga makapag-inspire. Not, di ba? Not Not to to brag. brag. Ano may sa Homebodies? I love I love the Facebook group Homebodies. Kasi lagi yung mga entrada ng tao pag nagpo-post sila Not to ng brag. bahay nila, here to inspire, not to brag. Pero marami pa ring mga comments. Oo, totoo. So anyway, ayun na actually that's so true. Ikaw ba na ano mo ba 'yon? Na-experience mo ba yun for yourself? Kasi nag-quiet down siya sa social media. Tapos bigla ngayon, everyday may post yan, panoorin nyo.
Anong name ng blog mo? Christine's Journal po. Yeah. So, if you're Christine's listening, Ang dami mo palang social media. Opo. Pina-follow kita sa ano eh. Yung isang IG ko kung saan doon sa Philippines, iniwan ko muna siya. Pero binubuksan ko pa rin naman siya once in a while. Pero wala talaga akong binlock doon, wala akong kinut down ng mga tao doon. Pero nandun kasi yung mga yon. Andun ba yung mga crabbies? Ako. Yes. opo. Pero dito sa bago kong sa Instagram account ko, TikTok, Facebook ko na business account. Yung isang Facebook ko po, nandun sila. Pero dito sa Christine's Journal, naka-public naman sila. Naka-public naman. Tapos doon ako laging nagpo-post. Is it this one? What's that? Hindi po. Yung sa Facebook po, sa Facebook. Facebook. Christine's Journal. Christine's Journal. Journal. Sige, titignan So ko doon yan. ako nagpo-post. Na, parang sabi ko, depende na lang siguro kung anong iisipin nila or i-stalk nila ako. Di bahala sila sa buhay nila. So ngayon, hindi ka na bothered kahit na nagpo-post ka. Talagang may tendency or may ano pa rin potential talaga na maka-attack ka I-attack, ng oo. mga taong crabbies. So, anong... Ano na lang Anong po, ang mindset mo? ginagawa ko doon, nililesen ko kung ano yung ayaw kong malaman nila sa akin. Na, kunyari, yung mga plans ko, ano yung mga plans ko in the future. Ang inaano ko lang, ang sinishare ko lang doon, ano yung ginagawa ko ngayong araw na to. Ano yung mga experience ko before. Kasi hindi na nila ma-erase yun Nangyari na sa akin Eto, na-achieve ko to. Katulad nito, podcast. So, after ilang months, ilang weeks, doon ko pa lang siya ipopost o doon ko pa lang siya Huwag mo naman pabuti ng 1 Hindi month. na. yung mga ganun kasi parang hindi ako nagpo-post real time or yung plans ko in the future. Kasi they will, parang parang i-attack nila. Hindi yan. Ganon. That's interesting. Kasi nagigets ko yung strategy niya na don't post about your future plans or yung vision Yes. mo. Unless nakuha mo na siya or nagkamali ka dun sa nangyaring yon. Tsaka mo siya i-post para may matutunan din yung ibang tao. Sobrang organized. No? Interesting. Ikaw ba? Ganun din ba yung strategy mo na careful ka sa pag-announce or broadcast ng mga future plans? Kasi nga, it's kind of happening but you're not there yet? Or Yes. may ano ka ba? May distinction ka ba na what you share and what you don't share? To be honest, hindi ako nagpo-post. Hindi siya ma-post. Yung mga photos natin nasa phone ko, no? Hindi siya Hindi ma-post. ka ma-post. And then I just, share it with the people na close sa akin. Ganun lang. Yung magulang ko hindi alam na, ay, nag-Melbourne ka, ginawa mo doon. Alam mo yung gano'n. Minsan, mag-update na lang ako sa kanila after a week pagka available yung, yung parents ko. para sa Why is that? What's the fear or what's the concern? Bakit hindi ka nagpo-post? I had enough of social media kasi noon. Like, noon kasi, ewan ko, maano kasi ako tawag dito, kapag ka na-attack ako, I fight back. I bite back yun. Ganun ako Nangangagat noon. ka din. Nangangagat ka rin. Nandidila. Hindi ka lumapit sa akin. Tapos kakagating ka pala. Salbahe to. Charit. Hindi yun nga. Tapos parang sabi ko, ay, ayoko na ng ganun. Mas maganda yung quiet na lang yung life ko. Unless it's your, passion na, like ito, yung podcasting or ikaw yung Christine's Journal. Mga ganun bagay. Basta intentional ka na sa pinupost mo. Yes, Yeah. and you're being genuine. Kasi minsan, like, may mga iba na, they just post something na it looks like they're having fun, but in reality, they don't really, Yes, tama. know what they're doing. Ikaw ba? Ako Ma-post up ka? and down. Up and down yung posting ko Kasi before, nung medyo hindi ako happy, I don't know what to do with my life. Parang, I don't wanna post anything. Parang ganon. Tapos nung eto na biglang medyo like I think everything aligns to my yung vision and then yung ginagawa ko ngayon. Parang okay, I'm kind of like happy and then I started posting, alam mo yon na parang I wanna show them na I wanna show them that I'm doing something for myself. Hindi naman just to show off, alam mo yon. Hindi naman ako nag-show. Slight lang. Oo, Yeah, ganun, mga ganyan. Okay lang. Mga I'm here to 1%. inspire. 1% brag, 99% inspire. Huwag nga Yeah. kayong plastic. Siyempre, minsan, may gusto mo din i-show off. Kahit konti lang naman. Pero, Hindi, depende naman yun sa kung ano yung iisipin. Depende sa tao yun. Pero At kung tayo, tsaka self-growth naman yung pinopost mo pero Like, proud it's ka. for yourself. Yeah, oo. Proud ka sa ginawa mo. That's why you want to post. So, mga ganun.
Ano ba yung mga yun, mga pinapost mo? Ano, Mga memes. memes or motivational. I love motivational talaga. Because like one day, di ba, gusto ko din maging Motivational speaker. motivational speaker sa Nice. fitness. Okay. Fitness You can do motivational. it. Show Mga your ganun. abs. Oo, mga ganon. Show us the abs. So- Ganun. So, yun. Tapos, ano pa ba yung mga pinopost ko? Hindi naman masyado. Limited lang din. Hindi talaga lahat. Lahat. Before talagang, I used to post yung mga na-achieve ko. Yung, kunyari, I bought this. Ano mo yun? Parang bumili ako ng bagong cars. But, habang nagmamatured ka, parang wala ka na sa mga things, yung mga bagay na ipopost eh. Alam mo yun, wala ka na sa mga, like yung mga ganyan, mga bagay na phone, alam mo yun, new iPhone. Hindi na yun yung new thing ko eh. My new thing is like, if I'm achieving something for myself na like, motivate, yung parang, alam mo yung self-growth, alam mo yun, tapos yung nga, yung pumupunta ka sa mga seminars, alam mo yun, it's a new thing for me. Yeah. So, I like it na nasi-share ko din yun. And then, I hope people, alam mo yun, get inspired by, you know, kung Yeah. ano yung pinopost mo. And you just wanna spread good things. Spread chismis worth spreading. Oo, good yes. things. Hindi naman, yun nga, nagbabrag ka na show off ka, And diba? you would know na nagiging successful ka na. Kapag ang dami mo ng bashers. Yes, So, kaya ang oo, dami true. nagagaya sa'yo. Sabi nga nung isang mentor ko, if you don't have a hater, that means you're not making a big enough difference. Yeah. So sabi ko, oh, what if my hater, tapos nag-comment sila, alam mo sabi niya, block them. Oh. Wow! Sabi ng mentor ko, ko, okay. Oh. Ikaw, si Christine. Actually, sa akin po, yung Christine's Journal, lately ko lang siya na-figure out nung pagbalik ko dito sa Sydney. Nakita ko kasi yung sarili ko na parang hindi ko na binibilang yung blessings na nangyayari sa buhay ko. Lagi ko na lang tinitingnan yung mga negative people, yung mga negative things na nangyayari sa akin. Tapos, sabi ko, bakit hindi ako maging grateful na lang? Sabi ko gano'n. Tapos hanggang sa nag-start na naman akong magsulat-sulat, nag-daily po ako na gratefulness. Tapos, sabi ko, mag-start na akong isabay ko na yung vlogging ko kasi gusto kong matuto. So, yung journal ko po talaga, it's about my growth. So, yung i-post ko doon about my growth lang, hindi para makita ng ibang tao, kundi para makita ko siya, babalikan ko siya kung saan ba ako nag-start, ano yung itsura ko nitong nakaraan, ano yung nangyari sa Kaya akin. Christine's Journal. Yes, opo, for myself. Tapos, at the same time, may mga tao na din pong sumasabay sa akin. Like, nagvo-vlogging na rin sila sa Philippines. Tapos, day by day, then like 2 minutes, 3 minutes lang naman ginagawa. Tapos, may sumasabay na rin for gratefulness. Ngayon, nasa 76 na ako day ngayon. So, ninonote ko lang ano yung mga grateful na bagay na nangyari sa akin. Like, kunyari, dahil may shower kami, thank you Lord, ganyan. Lagi ako nagaganon. Kasi, day by day, hindi mo malalaman kung ano yung mga doubts and fears na worries na meron ka eh. Kaya ninonote ko lang siya. And yun, may sumasabay na tao. Natutuwa ako kasi may na-inspire, may nagme-message sa akin. Nasaan na yung vlog mo? Bakit di ka pa nagawa? Ayun nga eh. Nag-gym na siya. Di ba? Yes! Yes! Pinapalo yes, ko yun yes. kasi yung nag-guest speaker siya dun sa last event, sabi niya gusto niyang bumalik sa pagiging health and fitness kasi yun daw yung nawala sa kanya. Nawala when she po moved talaga, here. Tapos oo. nakita ko, nag-gym na, sabi ko, ay, good luck. Tapos ang day saya. 1 day, 2 day 2. Parang mas ano kasi sa akin yan eh, mas effective pag nire-range ko siya. Or parang pag ginigage ko nga siya, like may day 1 ako, day 2, day 3, ganyan. Ay, bang ilang day ko na. Kasi minsan, di ba, parang ginagawa mo lang siya continuous pero wala kang daily thing na ginagawa sa sarili mo para maging aware ka kung nagpa-progress ka ba. Pero pag nakikita mo siya, ay, nung binalikan ko yung video ko ng day 1 ako, ay, sobrang lousy ko. Tapos parang nung pagdating ko, ganyan. Nakaka-inspire galing. actually. I Na-inspire ako. know. Kasi yung iba, parang ako na-experience ko din naman before na you gave up on yourself kasi parang feeling mo, parang okay na to, parang di naman kailangan not working. mag-gym or Oo. mag-working out kasi money is more important or gym is not really important, optional, ganyan. Pili ko Tapos, dati sa'yo, yes. sleep is more important. Ngayon, Hindi. Actually, hindi rin ako nakakatulog ganun? masyado nun eh. Hindi rin maganda yung quality of life ko before. Sabi ko nga dun sa mga friends ko na nakakausap ko lately, pag nag-share ako sa kanila, and then sinasabi nila na, parang hindi ka naman ganito, parang hindi ka naman ganyan. I never really thought na ganito. Sabi ko, that's because I got good at pretending. Because I don't like looking bad in front of my friends. Kasi nga, parang feeling ko, parang ang taas ng expectation sa akin ng mga tao. Pero ako lang naman yung nag-create
dun sa sarili ko. So, yun, when it comes to social media, I think not everyone has the courage to be open and vulnerable. Kasi kapag Yes. nag-share ka sa vlog mo, you're opening up your world. Yes, Like, you're yes, opening up opo. your life to other people, di ba? So, marami pa rin tao dyan na sinishare lang nila yung highlight reels nila. It's very curated. And wala, I think nature lang talaga natin yun na we don't like to post about the Personal. struggles. Yes, Yes, oo. true. Parang ayaw mo nakikita nila na nahihirapan ka. Oo, Ganon. totoo yun. No? Kaya sabi ko nga nung nag-emote nga ako sa nanay ko nung nakaraan, sabi ko, ma, simula nung nag-vlogging ako, wala na nangangamusta sa akin. Alam na nila yung Kasi buhay mo. nakikita na nila ako sa social media. Kaya nung nakaraan, parang nag-story nga ako. Sabi ko, parang nakikita nyo lang naman 2 to 3 minutes ng buhay ko dito. May 24 hours ako. Bakit di nyo ako kinakamusta? Parang ganon. Tapos sabi ng nanay ko, hindi, masaya na kasi silang nakikita ka on a daily basis ng buhay mo. Ang mahalaga nun, buhay ka. Parang yun yung ano nila sa'yo. Kaya may add kita, chat kita everyday. Message natin siya everyday. Marites. Day 1, may necessity. And then day 2. Basta na tayo dun sa journal. Oo. Pwede. Galing, no? Totoo nga yun. Kasi, ayun, crab mentality din kasi is parang the more you post online, yung mga crabbies, parang, lurking na parang ino-observe ka lang. Hindi mo alam kung sino sila kasi medyo malawak ang social media eh. Lalo na kung naka-public post ka. Parang anyone in the world could be watching you and you don't know you're being talked about. Yes. And ikaw ba, if people are talking about you, like yung mga crabbies, would you prefer na malaman kung sino sila and what they're talking about, or you would rather be parang just be ignorant about it na parang you don't care? Before po, gusto kong malaman. Pero ngayon kasi, on my own piece, ayoko nang mas konti yung alam ko tungkol sa sinasabi nila tungkol sa buhay ko, mas at peace ako. So, ang nangyari, ang parang nagiging mantra ko ngayon sa buhay ko is, if I change, everything changes. So, sabi nga po ni Ate Pao kanina na, pag nagbago ka ng thinking, magbabago yung mga tao sa paligid mo. Kaya sabi ko, wala akong pakialam na ngayon. Wala na akong pakialam ngayon kung ano sasabihin nyo sa akin. Meaningless. Kasi ang alam ko sa sarili ko, eto lang yung sineshare ko eh. So, eto lang yung malalaman nyo. Parang hindi nyo masisira kung ano yung hindi ko i-share sa inyo. Yeah. Parang nagkakaroon ako ng privacy. Before kasi talagang open talaga as in. Lahat-lahat. Parang mga lola ko, alam ng buong social media yung buhay ng lola ko, yung tatay ko, ganito, ganyan. Ngayon, ano na lang. Kung ano na lang yung gusto kong i-share, yun na lang. Tsaka yung sinishare mo naman, it's not like attacking them. So, nagpo-post ka lang naman na yung about you. Yes. Ayun. Yeah. And when you're posting about your life and those people watching are looking at you, ay, buti pa siya. Buti pa siya nasa Australia. Buti pa siya kumakain ng ganito. Buti pa siya nakakagala. Yung mga ganong thoughts, that's where insecurities breed eh. Oh. Yung jealousy. Kahit na as a person, hindi mo naman ginustong magselos or ikumpara yung Nag-grow sarili siya. mo. That's just how the brain works. Sana nga may tayo eh. May neuro expert. Alam mo yung neuroscience expert? Kasi sila kaya nilang i-explain in very simple terms how the brain works. Yeah. Na bakit kapag may nakikita kang mas umaangat sa'yo, lalo na sa mundo ng content creator, ang daming klase ng content creator sa YouTube, TikTok, and nakikita mo na, 1 million likes na sila, ang dami nilang likes, comments, engagement, tapos ikaw nagsisimula ka pa lang. Hindi mo sinasadya mainggit dun sa content creator na yun, and yet, parang may feeling na, for sure, nag-boosting yan. Oh, yeah. Alam mo yun, for sure hindi naman organic yan. For sure bumili yan ng bots. Huwag kayong Yes, naiisip yes. natin yan. Or, ang dami nilang followers, siguro siguro nag-hire yan ng mga social media experts para parang dinidiscredit natin yung hard work nila without even knowing what yes. they really did to get there. Yes, yes. Lalo na yung one year pa lang, parang 2 million followers. Parang, kami nga, magwa 1 year na, 400 likes. Ano ginawa nila? And then, nagke-create ka na ng mga stories. Baka ito yung ginawa nila. It doesn't make us bad people, pero at the same time, it kind of takes away your power to get into action. Kasi kung sinasabi mo na may ginawa silang something dodgy or illegal or something weird to get there, it makes you think na
I have to do something illegal or something dodgy to get there. And I'm not gonna do that. So justified ka na naman. Bakit yung likes mo ganyan? Kasi kami, nag-uusap-usap kami. Sabi ko, guys yung likes natin medyo stagnant. What's happening? Hindi na namin kino-compare yung sarili namin sa ibang content creators or ibang mga Facebook page. We just compare it to our own metrics sa sariling stats na lang namin. So, pag nadagdagan ng isa, parang, uy, at least may movement. Or pag nabawasan ng mga isa, sabi naging, guys, yung likes natin, 399 na lang. Oh my God! Kina-calculate every like. Pero sabi ko, May nagdi-dislike. may nag-unlike. Oo. Kaya minsan, sabi ko, oo nga no, kahit na nabawasan yung isa, talagang yung utak namin, kesa yung parang mag-dwell tayo na, hindi siguro talaga magiging successful yung podcast or baka naman pinaglololo ko lang natin yung sarili natin kasi we've been doing this tapos ito lang likes. Naging strategical kami. Alam mo yung strategical tayo or let's try something different or ganito ganyan. So, kasi wala kang pwedeng gawing excuse kasi yung mga tao nga sa Philippines nagre-record sila ng something na wala namang sense Yes. Sumasayaw lang, nag-e-entertain, pero umaabot ng millions of views. Tayo, pinag-iisipan natin yung topic, we're trying to educate and inspire, tapos we're not getting the likes. Minsan nakakainis. Or walang engagement, di ba? Pero sabi ko, it's okay because as long as you know why you're doing this in the first place, we're here for the long-term game. Yes. We're not here to just get a viral view and then after nun, Tapos na. kakalimutan ka na. Wala. Hindi ka na matatandaan. Exactly. Kasi people that are not even aware of the podcast yet, but once they discover this podcast, what we do, what we talk about, yung mga tao na gine-guessing natin dito, for sure yan, 100% ako. It will spread organically, but give it time. Yes. Kasi yung Christmas journal mo, when did you start the page? Ano po, nung September. Tapos ano ka ba? Tinatrack mo ba yung likes mo and followers? Tinatrack ko naman po siya, weekly. Tapos, yung kapatid ko po kasi yung gumagawa nung para sa akin. Doon sa Philippines, di ba po may kami production. So, sila yung kamusta yung engagement mo? Sabi ko, eto lang. Pero yung knowledge about that, wala. Ang ginagawa ko kasi, yung yung content talaga na meron ako. Pero pagdating sa mga engagement and everything, the likes, lahat, sila yon editing, lahat. Tapos concerned sila doon. Ako, ang concern ko, ma-share ko yung meron ako. Ang galing. Opo. So, ngayon, okay naman po siya. Tumataas siya like 200%, 300%. Nagaganon siya daily. Pag daily ka nagagawa. Ano lang siya sa akin, para sa akin, hindi siya mahalaga yung engagement sa akin. Ang mahalaga sa akin, yung ma-share ko, meron akong isang taong ma-inspire sa sinasabi ko. Yeah. Tapos, yung consistency, yun kasing sinasabi sa akin nung mami ko doon sa Pilipinas. Hindi ko siya nanay, pero mami-mamihan namin sa church. Sabi niya, kahit gaano ka ka-godly, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka katalino, kung hindi ka consistent sa ginagawa mo, hindi magkakaroon ng successful life. So, parang same with yung story ng Chinese bamboo tree na parang 5 years time, doon pa lang siya tutubo. Pero nung tinanim siya ng farmer, kahit daily siya wina-water and nagsa-sunlight, walang working doon sa ground. Parang walang nakatanim. Pero after 5 years, doon siya sisibol ng mataas. Tapos doon ko, okay. So kahit walang nangyayari sa'yo, sa mga susunod na buhay mo, for sure, dadating yung breakthrough mo. Dadating yung time kung saan mas lalawak yung engagement mo, lalawak yung mga pagkakakilala mo sa kanila. And sa social media naman po parang may time ka talaga And then makikita mo kasi yung endpoint mo, maraming mga taong naging successful sa vlogging, naging successful sa podcast, naging successful sa So, alam mo yung endpoint mo na pag hindi mo siya tinigilan gawin, magiging successful ka din. Ito. Commitment. So, mag-commit to, be consistent. Mahirap po talaga maging consistent. Commit ka sa pagiging consistent and to excellence. Kahit na parang ang feeling mo, Yes. nadadagdagan likes mo, isa nababawasan pa. Parang, Oo, alam mo parang yun? dahil wala ng engagement, dahil wala na nangyayari, or dahil marami ka ng bashers, Di-disappoint ka. parang hindi ko nagagawin yung 100% ko. Parang ayoko na magiging mababa na yung energy mo. No, kasi parang pag binalikan mo siya, bakit naging mababa yung energy mo dito? Di ba? Parang, yun. Kaya lagi mo lang gawin yung pinakamagaling na ikaw.
dun sa ginagawa mong passion sa buhay mo. Sabi nga nila, do it sad, do it tired, do it happy, Yes. do it mad. Just do it. Yes. Alam mo yun? Just do it. Nike? Ay, baka magkaroon Gawin mo tayo- siya pag hindi mo siya gustong gawin. Parang ganon. Gawin mo pa rin kahit ayaw mong gawin. Kahit na maraming Feels crabbies. Oo, yan, ganon. Just show up. Diba? Yeah. Kasi So, I think, since yung topic natin is yung crab mentality, parang how do you become consistent and then stay at 100% kahit na you're Kahit ang surrounded dami. you're surrounded by people na parang hindi man nila directly sabihin sa'yo, ramdam mo na bakit parang hindi ka naman nila sobrang hinahatak pababa, pero at the same time, you don't have anybody who's also trying to lift you up. Yes. It doesn't sound as bad as crab mentality, but still wala ka dun sa environment na nagko-collaborate kayo, 'di ba? Kasi may saying na popular in the business world, sabi nila, competition is for people at the bottom, but people at the top collaborate. Yeah. 'Di ba? It's like competition here, collaboration here. So, what would you want to change? Okay, gets na natin yung mundo ng crab mentality. So, what would you like to change, or what is actually your vision? Not just for the Filipino people, but for those that are actually wanting to achieve success for their lives. Kung na-encounter man nila to or ma-experience nila. Miss you? Grabe naman. Di ba ikaw nga yung Yung guest natin yung tinatanong natin dito. Sige, go. Again. Please repeat the question. Sige. Lagi ko siya binibigyan ng mahirap na tanong. Miss Universe question, okay? Hindi Yeah. ako present. Ito na naman ako, yari ako yan. Oo. Game. So, di ba, since napag-usapan na natin yung crab mentality and we get the world of it because lahat tayo, we've all experienced it. So, what would you like to change? What is your vision for our culture, for the Filipino people? Kasi hindi naman pwedeng i-accept lang natin na, sige, forever naman, let's just tolerate yung crab mentality or just let it exist. Basta wala ako dyan, okay na yun. Ako, for me, I still believe na we can actually influence and impact this Yes. sa culture natin. And I get it. You said let's start with ourselves. But let's just hear about the vision first. Okay, the vision. So, bukod sa you start within yourself first, of course, kapag ka andun ka na na-reach mo na yung way of, yung mindset ba, kumbaga. Pag nandun ka na, that's where it starts na i-spread mo siya within your circle. So, kunwari, within the family. 'Di ba? Parang iyon nga yung napag-usapan natin kanina, yung Filipino culture kasi is parang most of the time, nandoon sa loob ng pamilya yung nagda-drag sa'yo pababa. So if that's the case, you start with, with your family kasi nandun ka yung ganon. And bukod doon, sila yung mas komportable kang kausapin. Minsan nga, sumasagot kapag hindi mo gusto yung sinasabi ng parents mo na, pero in a polite way, of course. Hindi yung magagalit ka rin at the same time. Kasi syempre, pag parehas kayong galit, ano yun, di ba? Walang magiging harmony, kumbaga. So yun, so kapag nagkaroon na kayo ng intindihan within that circle, I think it's easier na, mas spread siya. Para siyang virus Yung ganun ba? Yung ganung way of thinking. So I guess, within yourself, within your family or your friends, and then from there, just continue whatever you're doing. And then they will do whatever they were doing as well na natutunan nila or na-inspire from you. Nice. So, ibig sabihin, start with your circle of influence. And, yun, don't turn a blind eye. Exactly. Don't be a bystander. If you can sense that something is happening, may nagdi-display ng behaviors of crab mentality, don't pretend. And hindi ko sinasabing makialam ka sa buhay nila, but at least be the voice in that family or in your group of friends na, hey, I noticed may sinabi ka or may parang ginawa ka, parang what is going on? Like just simply asking without yung parang kino-call out mo talaga. 'Di ba? Para kasi baka mo hindi talaga alam, hindi talaga siya aware. Yes. May mga tao talagang hindi aware. Trust me.
Oo, True. madami. By experience. Oo. And then, we sometimes make it as an excuse why they can continue to behave that way. Kasi nga, hindi sila aware. Okay, but did someone try to make them aware? May kumausap ba? And we don't want to be the first person to take person. action. Kasi nga, takot tayo na masyado sensitive yung tao or ayaw natin magkaroon ng dent yung relationship. That's why I keep saying it takes courage to cause change. Because you have to be that first in your family to voice up, speak up about it. It's risky, I know that. Lalo na kung close kayo, di ba? Like, wala namang gustong magkasiraan talaga I don't think pinanganak tayo na gusto natin nagkakasiraan tayo. So, yun yung challenge ko na don't just ignore it and find the time. Like, really find the time to have a conversation about it. Not when you're at a party. Not when you're outside na gumagala-gala kayo. Like, really find the time. Proper time. Pag-usapan nyo, di ba? I was actually about to say, hayaan mo mag-inom. not Magkaka-courage. not when you're, hindi kayo pumaparty or sumasyat kayo. Lasingger. Kasi yung, di ba pag umiinom ka, parang dun ka kumukuha Mas expressive. malakas yung loob. Oo, Pag nagsishot ka expressive. ng tequila, vodka, and all that. Hindi ko ginawa yun Never kong Parang ako Hindi ko ginagawa yun Sige na nga. ayun. Sigurado. So, challenge accepted. Ako add ko dun sa, yun nga, sinabi ni Pao, start with yourself, di ba? Well, yeah, but when you're starting sa sarili mo, syempre you wanna fly, di ba? Minsan, kailangan mo talagang iwan yung mga bagay na, yan, family, kasi family is sometimes toxic din, di ba? Family, friends, you wanna fly, parang iwan mo muna sila and then, wag mo na lang kalimutan na bumalik. Andun ka na, you reach the top, ang dami mo na na-achieve in life. But sometimes, tayo mga Pilipino, we forget going back dun sa ano natin, saan tayo galing. Diba? Yun nga yung parang kakalimutan mo na and then now you're starting judging those people na iniwan mo. Alam mo yun? Like, kasi nandiyan kayo lagi. Alam mo, ay parang ayaw nyo baguhin yung buhay nyo and then na ngayon, nandiyan pa rin kayo. Alam mo yun? Sometimes yung mga bagay na gano'n na parang, yes, fly as high as you want. But don't forget, have that courage to parang, i-ano mo sila, lift them up kung nasan ka ngayon. 'Di ba? Hindi yung, yun nga, iniiwan mo. No, kasi You know? it's very easy, lalo na yung mga nag-abroad, whether OFW o nag-migrate ka, it's very easy to look at your friends and family na naiwan sa Philippines na maybe they're not living their best life. Ang dali lang na i-criticize lang sila na tinan nyo, nandiyan pa rin kayo, tinan mo mga buhay nyo, parang wala namang pupuntahan. But you know what? Because of where you are right now, you have the power to influence change. Yes. Whether it's through your blog, through your podcast, even yung words mo lang, because words do have power. I really believe Yes. that. Even just one conversation, just get them thinking about their life na, ito na lang ba talaga yung gusto mo? Or, if someone is willing to help you, would you want your life to change? Parang may mga ganong conversation na you're not exactly telling them what to do, pero binubuksan mo lang yung utak nila na For Yeah, possibility. yeah. Yan diba? yung Na, vision yeah, na. you don't have to pretend that this is the life that you want if hindi naman talaga to. And then, doon na don't underestimate the power of planting a seed. Just Yes. have that conversation kaysa yung i-criticize mo. And of course, syempre, part talaga ng Filipino culture yung nagpapadala ka ng money kasi minsan wala ka nang magawa Parang, okay, they don't really want to change, at least not now. So, di ba? O sige, magpapadala ka na lang. At least in the meantime, yun lang yung kaya mong gawin. So, when you give, at least give wholeheartedly. Huwag yung may kasamang inis tsaka resentment. Kasi hindi rin healthy na nagbibigay ka pero hindi ka naman pala willing. Di ba nasa Bible? Nasa yan? Bible yun. Pagka before ka mag-give ng offering, punta ka muna dun sa taong hindi magaang yung loob mo, tapos balik ka dun sa offering mo to give it to the Lord. Tsaka may passage din na God loves a cheerful giver. Yes. Yun. So, So kapag meron kang may sama ng loob, hindi ka Puntahan pwedeng mo muna siya. mamalasin yung binigyan mo. Hindi naman totaling hindi ka pwedeng magbigay, pero parang hindi siya kay Lord, hindi siya pleasing kay Lord dahil yung heart, hindi kasi si Lord nakatingin dun sa giving mo. Nakatingin siya dun sa heart mo. So if you are giving out of
parang may grudges ka dahil, Lord, baka mamaya magbibigay ako sa'yo para gumaang yung pakiramdam ko sa taong to. Hindi siya ganon. Parang makipag-ayos ka muna dun sa tao before ka mag-give kay Lord. Intention. Yes. Intention. Tsaka Yung heart mo talaga pure. Tsaka I don't know which part of the Bible exactly, pero parang sinasabi doon na you give based on your capacity or yung proportion ng capacity mo to give. Kasi kunyari, $100 is all you have. Yun lang yung laman ng bank account mo, but you gave $50 or 50% of what you have to your family or to your friend. You cannot compare yourself to someone na may $1,000 sa bank account and nagbigay din ng $50. Yes. Because you gave more, like more portion of what you Meron have. ka. Na meron ka. So, kaya nga hindi rin natin pwede i-compare sarili natin, 'di ba, sa mga siblings na mga lahat naman successful pero yung isa nagbigay lang ng 100 or ng 200 tapos yung iba nagbigay ng 1,000. And sometimes tumulong ka na pero feeling mo hindi pa rin enough kasi kino-compare mo, 'di ba? Mas malaki yung binigay ng isa. Kasi mas malaki. Pero kung titingnan mo yung capacity, actually they've given so much more than 'di ba? Nag-give all na siya. Ayun. Ikaw, sorry, you have something to add. Ala naman. Ay, yun yung yung vision na nakikita ko as Filipino na we can still change it. Na, alam mo yun. Na, you can influence pa rin kung sino yung mga taong nandun pa rin hanggang ngayon. Alam mo yun. Kasi for me, that's the true meaning of an influencer. Yeah. Because you can be an influencer and you're getting people to buy a product, you're getting people to pay for a service. But if you can be an influencer because you are inspiring and causing change, permanent change that actually breaks yung mga bad habit and yung mga negative patterns natin, that can last and benefit the next generation. Yes. That's so powerful, 'di ba? Kaysa yung, although syempre ibang money-making business ng Syempre, Tsaka na lang yan. next time na yun. Pero 'di ba? Sino magigess natin dyan? I'm not saying na they're not doing something good, but syempre, very commercialized yung side ng pagiging influencer na yun But ang sinasabi ko lang, be the influencer in your family in whatever way you can. Yeah. Sa akin po, yun sa vision ko, lagi kasi may nagtotalk ng kuya ko. So, sa amin sa family ko, visionary yung family ko talaga. Kaya medyo clear sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Tsaka hindi ako takot mag-confront ng friend na mali tong ginagawa mo, hindi tama yan. Kasi sinisiraan mo siya, alam mo ba yung background niya? Alam mo ba yung nangyayari sa kanya? But, hindi ko siya basta-basta i-confront nang hindi ko nalalaman kung bakit niya ginagawa yon. So, ang ginagawa ko, parang it takes time, kunyari 1 month, 2 months, bago ko siya i-confront kung tuloy-tuloy siya sa ganong ginagawa niya, na naninira siya ng kapwa niya or nagda-drag down siya. Nakikita ko na parang wala nang nangyayari sa'yo Parang bakit wala nang something na nag-grow ka? But nasan yung activity mo? Nagaganon pa rin ako sa mga friends ko, as in dito sa circles ko, once in a while, lagi ko silang chinecheck, kamusta ka na? Baka lagi ka na lang ganitong ginagawa mo. Ano na nangyayari sa'yo? It's naka-note sa akin yun. Sa notebook ko, naka-note sa akin na Pero ito na gusto yung ko yung nangyayari sa notebook kanya niya. Parang lagi akong, kasi po we've been parang leaders sa church 2006 pa lang. So grade 6 pa lang ako, grade 7, high school. Growing up, nagli-lead na kami ng mga youth sa church. Tapos naging SK din po ako sa naging youth leader, ganyan, sa barangay namin, sa community. So, connected ako with all the people and mga politics. So, lagi ko siyang inaano. Tapos, pagdating naman po sa work, naging manager, naging supervisor. So, nag-handle talaga ng tao. So, nag-handle ako nagmamanage ako, iba't ibang klaseng tao. Iba't iba yung attitude, iba't iba yung character, kasi iba't iba yung pinanggalingan nila. Iba't iba yung mga environment na kinalakihan. Yung iba, lumaki sa family na walang pakialam, lumaki sa family na lagi nagmumurahan, lumaki sa family na broken family, lumaki sa family na nasa abroad lahat ng yung parents. So, hindi mo siya ma-judge dahil ganito yung attitude niya, dahil ganito talaga siya. Kung hindi mo siya ang ginagawa ko po before nung nasa Pilipinas ako, pinupuntahan ko yung bahay nila para malaman ko yung buhay nila. Kaya lagi akong bahay. Alam mo na ba yung bahay niya? Alam mo na ba yung sitwasyon sa bahay nila para ma-judge mo yung buhay niya? Kasi if hindi mo pa napupuntahan yung bahay nila, hindi mo malalaman kung anong buhay yung meron siya. So, hindi mo siya makokorek in a way na dahil nakita mo lang siya na ginajudge niya yung tao. So, ang sobrang broad nung corrections na ginagawa ko dun sa mga friends ko.
Kaya yung etong vlogging ko po, dapat talaga ititigil ko na siya, ikakat ko na talaga siya. Ay lumayo ako sa Pilipinas. So sabi nila, paano namin ma-hear out yung mga gusto naming marinig galing sa'yo? Ikaw yung gusto naming marinig. So lagi ako nakaka-receive ng mga messages na nag-meet kami na ganito, tapos ikaw pa rin yung usapan namin, wala ka na nga sa Pilipinas, ang tagal mo na nga nag-disconnect sa amin, ang tagal mo na bigla ka na lang namin out of nowhere, ganyan. Kasi nami-miss namin yung mga motivational things mo, yung mga words of wisdom mo. Sabi ko, okay, sige, yun na yung nag-push through sa akin na, kuya, balik kaya ako sa vlogging ko, balik kaya ako sa pag-ano ko. And sakto naman, si kuya naman is nagbi-build nung business niya na production company. So, nag-collab kami. Sabi niya, sige, mag-edit ako ng mga videos mo, bato mo lang ng ibato sa amin, and then ikaw naman mag-inspire ng mga tao. And then at the same time, use the word of God. Kasi wala namang ibang makaka-inspire sa atin eh. So yun, kaya ngayon po, kahit nandito ako, nag-guide pa rin ako sa mga friends ko. Last time nga, parang meron na ako napagalitan ng mga friend ko na, lagi ka na lang ganito yung nangyayari sa'yo, lagi ka na nag-work, wala na nangyayari. Ano yung mga goals mo before? Kasi before ako umalis ng Pilipinas, chinek ko sila, ano yung goal mo, ano yung endpoint mo, ano yung nangyayari, ano yung mga meron ka. So ngayon, nung chinecheck ko na sila isa-isa, kamusta na? Binivisit ko yung mga profiles nila, kinol ko sila. Kahapon meron din ako kausap. Kamusta ka na? Ganyan. So maglalaan ako sa'yo ng 1 hour, kamustahin kita kung ano nangyayari sa'yo. Parang life coach. To manage lang po. Para kasi hindi, yung tayo po kasing tao, hindi natin nakikita kung ano yung mga, yung pag nasa top view ka, di ba, mas nakikita mo yung nangyayari. Pero kasi pag ikaw mismo sa personal na buhay mo, hindi mo nakikita yung views ng buhay mo. So pag merong taong nakatingin sa'yo, and I'm concerned po kasi, ayokong iwan sila sa baba, tapos ako gusto kong umangat. Kasi mahirap siya, wala akong circle sa taas. Di ba po? Gusto ko parang, kung aangat ako, ayokong maiiwan sila. So, aalalayan ko pa rin sila habang umaangat ako. Kung mabigat ka na, tapos sinisiraan mo ako, di bahala ka na. Ako sa kanila, strategic po ako. Pati sa families namin. So, growing up kasi sa family, hindi kami nag-uusap about sa buhay ng ibang tao. Like, kunyari, pag may nagsabi si mama, may, napansin siyang ibang mali dun sa ibang tao, dun sa magkapit-bahay namin, ganyan. Lang siya, sabi niya, si ganito yung nangyari. Tapos after that, wala na. At least parang alam lang namin na ganito yung nangyari, pero yung feedback namin, negative na feedback sa kanila, hindi na kami nagsasalita. So nabuhay kami sa ganon na lumaki kaming hindi nagsasalita ng negative about sa ibang tao. Kaya hindi ako sanay na naninira din ng ibang tao. Kaya na pag ginagawa siya sa akin, yun yung negative impact sa akin na parang hindi kita pagkakatiwalaan talaga pag siniraan mo ko, parang ganon. Tapos, kaya dito sa mga friends ko, very ko sa kanila, sabi ko sa kanila, ganito yung ko, parang malinaw na pag ayoko nang sinisiraan ako, ayoko nang pag nakatalikod ako, ganito yung gagawin mo sa akin, ganito yung ganyan. Kasi nga, I will cut you off kahit ano pang meron tayo. So patatawarin naman pero hindi na katulad ng ibang bagay. Kaya ngayon nung nakikita ko sila pag merong mga something, kasi hindi naman maiiwasan kasi iba-iba nga kami na pinagkalakihan or iba-iba kami ng mga environment, iba-iba yung parents namin, iba-iba yung parenting nila. So pag naninira sila or meron silang mga sinasabing negative about the other people, nagta-time lang ako sa kanila. Okay, 1 month na to, 1 month na to. Ganito pa rin yung isip niya about that, hindi pa rin nagbabago, hindi pa rin naka-move on. 2 months na. Pag after that, magbi-video call na ako. Or nung nasa Pilipinas ako, mag-set ako ng coffee, pupunta ako sa bahay nila, bibisita ako. Ano na nangyayari sa buhay mo, girl? Ano na nangyayari? Bakit ganito? So, there's something wrong ba? Yun. Tapos after that, goal setting na. So parang nagiging po talaga ako sa kanila. Kaya lagi silang sa akin, parang lagi silang ate, kamusta to? Ate Sab, anong pwede kong gawin? So yun, kaya natutuwa naman ako kasi yung part ako ng growth nila. Pero pag yung, alam mo yung, pag nagkakamali sila, syempre masakit din sa akin. Pero yun nga, ang mantra ko sa pagiging kaibigan kasi, or kahit sa family ko, hindi kita iiwan pag nagkamali ka, pero hindi kita ito-tolerate dyan. Yun. Kaya yung vision ko with my family and friends, sobrang, talaga, intentional. Kasi di ba may 2 types of leader? Isang parang relational, isang transactional. Ako relational ako sa kanila. To be a leader for them and to be an ate, to be a, kahit
ako nga nagmumukhang panganay sa family eh. Kahit di ako yung kahit yung kuya ko kasi, kahit kuya siya, nakikinig siya sa akin. Tapos ako din naman, as a kapatid, nakikinig din naman ako sa kuya ko. Ikaw ba yung bunso? Pareho tayo. Yung gitna. Gitna. So yung bunso namin, yun yung may anak na. Paras na silang may anak, pero yung bunso ko, yung bunso namin yung may anak na yung lagi kong pinopost na bata. So sa akin lumaki yun. Kaya yun, kaming tatlo. Kaya sabi ko nga, ngayon na sobrang nasira or nawasak ako dun sa mga nangyari sa akin before. Sabi ko, walang ibang akong iintindihing negative words na masasaktan ako or iintindihin ko kung hindi galing sa parents ko. Kunyari, pag sinabi ng nanay ko na, pangit na yung ginagawa mo, hindi tama, hindi ka mag-grow dyan, hindi ka magiging okay dyan, doon ako makikinig. Pero pag sinabi ng ibang tao sa akin, hindi naman sila yung nagpalaki sa akin, hindi naman sila yung, alam mo yun, yung normal, yung classic na word natin na, hindi naman ikaw yung nagpapakain sa akin eh. Bakit mo sasabihin sa akin yan? Kasi before, naging validation ko yung tao, yung ibang tao, na kung anong sasabihin nila, sinusunod ko kasi gusto kong ma-please sila. Pero ngayon, dahil sa pangyayaring yon, hindi na. Sabi ko, si mama and si papa na lang, yung kapatid ko. As long as walang pangit na sinasabi sa akin yung parents and yung families ko and yung friend ko na close ko, that's it. I think you have the making of a life coach. Kasi ginagawa mo na eh. Kahit wala siyang official training or certificate, you are actually doing that sa friends and family. I think everyone can be. Oo naman. Parang in Choice small things or ano, diba? Though yun nga. Galing. Galing. Ang ganda. Naka-inspire. Ako din, pwede mo ba ako i-track every time? Itatrack natin yung buhay Anong ng ginagawa isa't isa. mo? Ano Mukhang hindi ka na nagpumunta ng gym, ha? I-check ko yan. Alam mo yun? Sa Boy Labo. pwede to, Ay, sa Boy Labo. Si ano yung sa Kuragi? Oo. Ano ba yun? Slam dunk? Actually, pwede naman po, katulad kayo, dito po ba kasi sa bahay? So, pag parang itatrack mo lang siya, or minsan sa mga fridge, naglalagay kami sa bahay namin, 3 kami, lagi kami nagche-checkan ng bawat isa. Pero sila, hindi ko sila friend talaga at all. Dito ko lang sa work nakasama. Pero lagi ko silang chine-check na, kamusta ka na? Baka mamaya kung kani-kanino ka na nai-in-love. How did you start with it? Like, sinong nag-initiate na ganun yung gawin? Saan po? Dito sa Yung bahay? tracking. Sa akin po, ano po talaga effective ako with tracking. Yung effective ako with parang inaano ko siya, nilalagyan ko siya ng gauge, nilalagyan ko siya ng daily notes, or nilalagyan ko siya ng weekly thing na progress. Kasi parang mas naging motivated ako pag nakikita ko yung progress. Kahit sa ibang tao, kanyari po, katulad kay Ate Kat, nung una ko siyang na-meet, parang hindi pa siya ganun ka-enthusiastic sa mga or hindi ko lang talaga siya nakilala talaga before kasi pero habang nakikita ko siya daily sa timeline niya, sa mga story niya, parang grabe tong taon to, daily nag-upgrade ng buhay, parang progress. Hindi kasi ako nakatingin dun sa grand na i-upgrade mo sa life mo eh. Yung daily lang na okay, ngayon medyo lousy ka, tapos tomorrow nagiging okay na yung buhay mo, sa susunod okay na ulit. Yung on a daily basis, hindi siya kailangan grand. Kailangan lang nag-i-step in ka everyday. Natutuwa ako sa buhay na Ate Kat. Hindi ko lang po kasi kanya napafollow eh. Hindi kasi kayo sikat. Hindi ako nagpo-post talaga. Hindi naman nagpo-post talaga. Kaya siguro po yun. Kaya natutuwa ako pag mga nag-upgrade yung mga tao. Magaling lang si Kati mag-post ng mga stories. Ay, sige. Ay, hindi pa mentality. Hindi kasi actually, Naging crabby. Naging crabby. Hindi kasi before, takot din talaga ako mag-post. Kasi nga parang feeling ko, baka i-judge ako or sasabihin nila, ano ba yan? Parang nakukulitan na siguro sila sa akin na post ako ng post. Pero actually, di ba, sabi nga ni Mark Manson, you only have limited F's to give. So, okay. So, anong mas, di ba? Parang, kung ako, alam ko naman yung reason bakit ako nagpo-post. Parang, I'll just do it. Kasi actually, mas nakaka-absorb, nakaka-consume pa ng energy kapag inanalyze mo na naman or nagdi-decision making ka, ipopost ko ba? Hindi. Ipopost ko ba? Hindi. Tapos, di ba? Tapos, wala. Anong ginawa mo? At the end of the day, wala. Nagpadala ka na naman dun sa mga inner voice mo na, di ba? Napaka-self-critical. It's like one of the things na natutunan natin. Hindi natin ko na. Kasi, alam mo yung parang, bakit mo iisipin kung sasabihin mo pa yung isang bagay or gagawin mo pa yung isang bagay
kung wala ka namang tatapakang ibang tao, like, just do it, you know? Wala namang, if you think na may magja-judge sa'yo dyan, it's your problem na. Kasi, inisip mong ganon. Pero if you don't think about it, you just do it. Edi, Yeah. walang problema, di ba? Oh, tsaka ako, I have faith na whatever it is I post, if may mga negative comments, yun nga, parang si Christine, at least may isang tao ka lang na ma-inspire to just help them upgrade their life or just get them thinking about their life, then you've actually already won. It's a Yeah. big So, thing, wala no? naman akong balak to win over 8 billion people, Yeah. although Kaya that would nga. be nice. Like, if it's just 1%, di ba? If it's just May like 1%, disclaimer pa. that would be nice, you know? Di ba? Kasi sabi nga nila, in order to get what you want, you have to help enough people get what they want. So, Yes. yun din naman yung belief ko. And siguro ako, yung pagpo-post ko online, kung daily man or every other day, it's a reminder for me to just keep going. Kasi minsan, pinapanood ko lang din naman yung mga stories ko eh. Just, I want me to inspire me. Thank you very much. Narcissist. Charet! Tawa ako, alikot na True. legs ko. eh. So, yeah, I think visions really do inspire me. Kasi without vision, people perish. So, ako naman, ang vision ko is really to turn the crabbies to butterflies. Akala ko turn the crabbies Turn. into seafood Cajun. Sarap. Parang Uy, nagutom na masarap naman ako. yun. Parang gusto ko mag-Mr. Wong. Mr. Wong? Oh my God. Tara, Magda-drive tayo. Why not? Life is Paghatid short. kay Christine. So, ayun, kasi definitely, I was a victim to people na, may mga crab mentality. And I think past na ako dun sa stage na biniblame ko sila or whatever. And okay, fine. Nakapag-forgive naman na ako. Although, syempre, ngayon, mas aware na ako na they're just out there. Wala ka talagang magagawa. Yeah. Pero I can just work on myself and be aware din kung ako ba nagiging crabby ba ako sa ibang tao. Kasi hindi talaga tayo perfect. So, Yes. of course, may mga ibang instances na parang feeling ko ako yung bitter sa success ng ibang tao or ako yung parang kine-question ko kung kaya ko ba talaga maging successful. Kasi ang dami namang definition ng successful, di ba? Pero as long as everyday, ginagawa ko yung kung ano lang yung kaya ko and something na genuine or in alignment with my future, yung vision ko for Vision, myself, di ba? And yung vision ko for our community, for our families, enough na ako, okay na ako dun. So, for example, yung Rice PH, di ba? Hindi ko naman na-imagine na kaya ko pala mag-cause ng change kasi growing up dito sa Sydney, wala rin akong idea how the job market works. Hirap, no? Walang tumutulong. No one is teaching me how to write my own CV. Wala nga tumutulong sa akin paano mag-mock interview or walang nagbibigay sa akin ng information sa yung mga free workshops dyan na pwede kong attendan. So, I think there's definitely a gift in all the pain and suffering and yung mga mistakes nga na sinasabi ni Christine. Kasi if hindi ako dumaan doon, it won't give me the inspiration and the vision to just create change. And the Facebook group, actually, it has a life of its own. Before kasi ako yung nagpo-post, kausap ko lang talaga yung sarili ko. Wala naman nagko-comment. Kasi zero member. One member, ako lang. Kausap ko lang yung sarili ko. Ngayon, pinopost na siya sa puntahan nyo tong Rice PH, doon maraming job offers. Yeah, and so may mga tao ngayon na they're talking about it or they're joining the group. And that's just an example na when I say we can influence change, don't underestimate Yes. yourself. At least sa una, mahirap talaga. Kasi sabi ko, ano ba yan? Para namang nawawalan ako ng gana mag-post kasi wala naman naglalike, wala akong kausap. Yung engagement, wala. Zero. I engage with myself. May negative pa eh. Nagne-negative. May negative pa kaya. Yeah. So, yun yung, and when you're in a new country or in a new city like Sydney, and this is where you're planting roots, next level ka. Kasi, this is a different ball game na you're trying to do something different. Iba yung soil dito. Oo. Iba yung sabi. Red soil. Soil dito. Ano? Yeah, so I have I still have a lot of things na gusto kong ma-achieve, lalo na
I'm also going through my own personal journey. So, yun lang muna. 'Di ba? Basta yung vision natin one day at a time natin. Yeah. True. Natin i-execute. Hindi yung nag-visualize ka lang tas walang action. Yeah. If yung vision mo hanggang next week lang or next month, that's fine as long as you're taking inch by inch small steps towards that vision, 'di ba? Kaysa yung you have this grand vision of the change you wanna do and all that, pero wala ka namang ginagawa. Yeah. Yeah, so Tama. okay. Sure. Wow. Daming Ang lawak, ang crab haba. mentality. Crab mentality. Parang hindi nga natatapos eh. Dami na naman Sharon today. Oo. Takeaways. Daming Meron akong new takeaways favorite dyan. word. Ano? Crabby. Crabby. Nagugutom ka lang eh. Crabby Kumain patty. ka. Gusto ko ng Krabby Patty. Gusto ko ng Krabby Cajun. Sa Sydney Market. Madaming Seafood? Krabi. Oo. Ah. Okay, so yung final Let's wrap wrap it up up, na. one sentence lang about what you learned today. What you got out of today. What I got out of today is don't let things bother you. I mean, i-expound ko. So, parang ako, yung sa akin is, syempre yung crab mentality, we've all experienced that, diba? And then, ako, aminin ko, I acknowledge din na it affected me. Kahit na ito na, adulthood. Pero of course, you have to be aware na ano ba yung nangyari noon. Kasi balikan mo eh. Parang yun yung magiging basis mo kung bakit ba naging ganito ako. Yung mga negative things na, or negative traits na meron yung isang tao. Kasi something happened from the past that, anyway, going back lang. So yun, parang you just need to be aware and then, kahit na ganon pa rin sila. Hindi naman natin sila mababago agad-agad eh. And then they're, they are still who they are. Just do the change within yourself and then spread mo siya through within your circle. Then from there, just live your life to the fullest. Kasi pag nagpa-apekto ka nga sa mga bagay na hindi maganda na, ma-apekto rin, tuhan din yung mga tao sa paligid mo, which is, that's so sad. Ayun. Wow, I'll make it short kasi yun nga eh. Parang surround yourself with positive people kasi if you surround yourself with positive people, mabagal yung progress but you're moving. Sa akin po, be brave for giving your visions to the other people. Kasi I believe pa rin dun sa word of mouth na pagka share mo yung vision mo sa kanila, somehow, somewhere, maiisip nila yung sinabi mo sa kanila. And as di mo alam kung hanggang saan makakapunta yon na baka mamaya dun sa down moment nila maisip nila na may positive na taong nakausap ako and gusto ko din maging katulad niya. Parang ganon. So, parang you need to be, yun na, maging matapang ka lang. Kasi hindi lahat ng tao kayang matapang na sabihin yung pagiging kung may vision ka pero hindi ka matapang na sabihin sa ibang tao to. Kasi baka natatakot kang baka mamaya i-bash ka nila or kung ano mang i-critic nila yung prinsipyo mo. Pero, yun nga, at least meron kang isang magkaroon ng impact sa buhay nila. So, that's it. Wow. Ako naman, I think it's important to have empathy and to have compassion for people na masasabi mong may crab mentality kasi hindi rin naman nila exactly fault eh. True. It's a mixture of things. And I'm not saying na don't be responsible. Pero the way you were raised, the Yeah, environment that tama. you grew up in, hindi nila kasalanan. And let's not make this worse by criticizing them. Have the curiosity to understand. And as I've said, focus tayo dun sa mga gusto nating ma-achieve in life and focus ka dun sa success na gusto mong ma-achieve. Kasi kapag successful ka, you can actually help those people achieve success for themselves. 'Di ba? So, hindi talaga ako fan ng nag-waste ako ng time or nagbibigay ako ng energy criticizing people. Hindi talaga. Kaya mas gusto ko na nakakamit ako these days. Mas gusto ko yung mga tao na ahead sila sa akin. And when I meet people na ahead sa akin, I get really excited. Kesa yung nagsiselos ako or na-insecure ako. Okay ko, ahead sila sa akin. So, ibig sabihin, you can teach me things that I don't know. You're telling me I can shortcut my way kasi because of 5 or 10 years worth of knowledge and wisdom and experience, you can help me
navigate my challenges better. Bakit kita ida-drag down? Actually, help me. Tulungan mo akong tulungan mo akong makarating diyan kung saan ka man nakarating, 'di ba? Kasi ayoko dito eh. Parang hindi ako, I don't see my life na hanggang dito lang ako. So, I think that's the biggest lesson for me, na be grateful when someone na successful na sila yung nagre-reach out sa'yo or nagbibigay ng time sa'yo. Don't take it for granted. Yes. Yun. Nice. Hashtag say no to crab mentality. Yeah. Hashtag no to crabbies. No to crabbies. Okay, crabbies. Thank you guys. Thank you. Thank you, Christine. Thank you. But anyway, journal. so ang ganda ng Oo nga usapan pala. natin today and ang dami nating takeaways as always. So, dami ko din ayun. natutunan Kaya nga. guys, pakinggan nyo to and we'll see you again next week. Thank you. Yes. Thanks,